Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood na yon. Malay mo, habang nakikinig ka sa kwentong ito sa tahimik na gabi, sa maingay na umaga, o habang nagpapahinga mula sa pagod ng buong araw, may parte ng buhay ni Isa na makikita mo rin sa sarili mo. Lalo na kung minsan ka na ring pinahiya ng mga taong dapat sana ay unang naniwala sa'yo. Si Isandra Malvar, o mas kilala sa tawag na Isa, ay lumaki sa isang maliit na paupahang bahay sa gilid ng palengke ng San Isidro. Hindi iyon bahay na makikita mo sa mga magazine o sa mga palabas na may malalawak na bintana at malinis na bakuran. Ang bahay nila ay may bubong na yero na maingay tuwing umuulan, sahig na semento na malamig sa paa kapag madaling araw, at dingding na manipis kaya halos maririnig ang usapan ng kapitbahay. Sa harap ng bahay nila ay may mga tindahan ng isda, gulay at ukay-ukay. Kaya kahit madaling araw pa lang, gising na ang paligid sa ingay ng mga nagtitinda at mga mamimiling nakikipagtawaran. Bata pa lang si Isa, sanay na siyang gumising ng maaga, habang ang ibang bata sa edad niya noon ay humihingi ng baon o naghahanda para sa school ng may lambing mula sa magulang. Si Isa ay tahimik na nag-iigib ng tubig, nagsasaing ng kanin at nagliligpit ng pinagkainan bago pa man siya makapag-ayos ng sarili. Hindi dahil likas na tamad ang pamilya niya, kundi dahil sa bahay nila, si Isa ang laging inaasahang kikilos kahit hindi inuutusan. Ang ama niyang si Dolfo Malvar ay dating delivery helper sa isang maliit na hardware, ngulit dahil sa madalas na pakikipag-away sa trabaho, napilitan itong umalis. Mula noon, palipat-lipat na lang siya ng raket. Minsan tagabuhat sa palengke, minsan kolektor sa pautangan ng kaibigan, minsan naman tambay sa kanto habang kulwari ay naghihintay ng oportunidad. Ang ina naman ni Isa na si Marites Malvar ay magaling makisama sa kapitbahay kapag may pakinabang, ngulit sa sariling bahay ay mas madalas ang talas ng dila kaysa lambing ng ina. "Isa, bilisan mo na sa paghuhugas ng plato," sigaw ni Marites isang umaga habang nagsusuklay sa harap ng basag na salamin. "Hindi ka prinsesa dito para kumilos ng mabagal." Tahimik lamang na sumagot si Isa. "Opo, Nay." "Puro opo," singit ni Dolfo mula sa maliit na mesa habang umiinom ng kape. "Dapat sa bata tinuturuan ng dumiskarte, hindi yung lagi na lang maaawa sa kung sino-sino." Napahinto saglit si Isa sa paghuhugas. Alam niya kung saan papunta ang usapan. Noong nakaraang araw kasi, binigyan niya ng kalahating tinapay ang batang pulubi na umiiyak sa tapat ng palengke. Nakita iyon ng kapitbahay nilang si Aling Nena at syempre, nakarating agad kay Marites. "Hindi tayo mayaman, Isa," dagdag ni Marites, nakatingin sa kanya sa salamin. "Kapag may hawak kang pagkain, isipin mo muna sarili mo, hindi yung kung sino-sino ang pakakainin mo. Ano ka, santo?" Hindi na sumagot si Isa. Bata pa lang siya, alam na niyang mas lalong hahaba ang sermon kapag nagpaliwanag siya. Pero sa loob niya, may maliit na tinig na nagsasabing hindi mali ang tumulong. Ang tinig na iyon ay hindi galing sa magulang niya. Galing iyon sa lola niyang si Benilda, ang tanging taong nagparamdam sa kanya noon na hindi kahinaan ang pagiging mabait. Si Lola Benilda ang dating nag-aalaga kay Isa noong maliit siya, isang payat na matandang babae na may puting buhok, malalim na kulubot sa noo at mga kamay na laging amoy dahon ng pandan dahil mahilig itong magluto ng kakani. Kapag napapagalitan si Isa, sa tabi ng lola siya umiiyak. Kapag gutom siya, si Lola Benilda ang nagtatago ng kaunting suman sa lumang lata ng biskwit. At kapag pinapagalitan siya dahil sa pagtulong, si Lola Benilda ang palaging bumubulong sa kanya. "Isa," sabi noon ng matanda habang hinihimas ang buhok niya, "ang tao hindi sinusukat sa kapal ng bulsa. Sinusukat siya sa kaya niyang ibigay kahit kaunti lang ang meron siya." "Pero sabi po ng tatay, kapag maawain daw, nalalamangan," sagot ng batang Isa noon. Ngumiti si Lola Benilda, malungkot ngulit payapa. May mga taong akala nila panalo sila dahil nakalamang sila sa kapwa. Pero anak, iba ang taong may konsensya. Kahit mahirap ang buhay, mahimbing silang natutulog. Iyon ang mga salitang itinago ni Isa sa puso niya, lalo na noong pumanaw si Lola Benilda. Sa araw ng libing ng matanda, hindi halos umiyak si Dolfo at Marites. Mas abala pa sila sa kung sino ang mag-aambag sa gastos kaysa sa pagkawala ng babaeng matagal na nag-alaga sa kanila. Si Isa lang ang nakaupo sa tabi ng kabaong ng gabing iyon, hawak ang panyo ng kanyang lola, pinipigilang humagulgol dahil ayaw niyang mapagalitan. Lumipas ang mga taon.
At habang lumalaki si Isa, lalong lumilinaw sa kanya na hindi siya ang paboritong anak. Ang kuya niyang si Clarimon Malbar ang payaging ipinagmamalaki ng mga magulang nila. Si Clarimon ay nagtatrabaho sa isang maliit na lending office, maayos manamit at laging may dalang konting pera tuwing sahod. Kahit madalas itong mayabang at mahilig mangutang sa mga kaibigan, para kina Dolfo at Marites, siya ang may mararating. "Tingnan mo si Kuya Clarimon mo," sabi ni Marites isang gabi habang nag-aayos sila ng hapag. "May trabaho, marunong makisama sa may pera, may dating. Ikaw, hanggang pagiging kahera ka na lang ba?" Napayuko si Isa habang inaabot ang plato ng bunso nilang kapatid na si Nerissa. "Nag-iipon pa po ako, Nay. Gusto ko pa rin pong bumalik sa pag-aaral kapag kaya na." "Pag-aaral?" Natawa si Dolfo. "At saan ka kukuha ng pang-tuition? Sa kabaitan mo? Sa pagtulong mo sa pulubi?" Tumawa si Clarimon habang nagkukusot ng manggas ng polo niya. "Hayaan niyo na si Isa, Tay. Baka balang araw maging manager siya ng mga nangangailangan." Napatingin si Nerissa kay Isa, halatang naaawa. Si Nerissa ang pinakatahimik sa magkakapatid. Payat, mahiyain, at laging may hawak na notebook kahit luma na ang takip. Malapit siya kay Isa dahil si Isa ang tumutulong sa assignments niya, nag-aayos ng uniform niya, at minsan ay nagtatago ng barya para may pambaon siya. Kapag wala ang mga magulang nila, sakalang nakakapagsalita si Nerissa ng maluwag. "Ate," bulong niya isang gabi habang nasa kusina sila, "kapag yumaman ka, aalis ba tayo dito?" Napangiti si Isa, kahit may kirot sa dibdib. "Hindi ko alam kung yayaman ako, Neri, pero kapag nakaluwag ako, sisiguraduhin kong makakapag-aral ka ng maayos." "Paano ka naman?" Saglit na natahimik si Isa. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Sanay na siyang unahin ng iba, pero minsan, kapag mag-isa siya, napapatanong din siya kung kailan naman siya uunahin ng mundo. Sa edad na 23, nagtatrabaho si Isa bilang part-time cashier sa isang grocery sa loob ng Hacienda Norte Commercial Building. Hindi kalakihan ang sahod, pero para sa kanya, malaking bagay na iyon. Malinis ang uniform, may aircon kahit minsan ay mahina, at higit sa lahat, may pagkakataon siyang makasalamuha ang iba't ibang klase ng tao. May mga customer na masungit, may mga nagmamadali, may mga nanay na kulang ang pambayad, at may matatandang hirap magbuhat ng pinamili. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi mapipigilan ni Isa ang tumulong. "Isa, ikaw na naman ang nagbuhat ng grocery ni Aling Viring hanggang sa kayan?" Tanong ng kaibigan niyang si Maeve Dizon, isang stock clerk na laging may biro kahit pagod na pagod na. "Nahirapan siya sagot ni Isa habang inaayos ang resibo sa counter. Umiling si Maeve pero nakangiti. "Alam mo, minsan feeling ko hindi ka tao. Extension ka ng customer service." Napatawa si Isa. "Grabe ka naman." "Pero seryoso," dagdag ni Maeve habang sumisilip kung may supervisor. "Ingat ka rin, si Ma'am Rosel, mahilig maghanap ng mali." Si Rosel Tanglaw, ang supervisor ng grocery. Mahigpit ito, laging nakaipit ang buhok at halos hindi ngumiti. Hindi naman siya masama, pero takot siyang magkaroon ng reklamo mula sa management, kaya bawat galaw ng empleyado ay binabantayan niya. Kapag lumampas ka ng break ng 2 minuto, alam mo yun, kapag may kulang sa kaha, kahit piso, maririnig mo agad ang sermon. Bukod kay Maeve, naging kaibigan din ni Isa si Tirso Balingit, ang janitor na dating seaman. Mahilig itong magkwento ng mga lugar na napuntahan niya, kahit minsan ay hindi na malaman ni Isa kung alin ang totoo at alin ang dinagdagan lang para maging mas masaya. Mayroon din si Aling Pasing Soriano, tindera ng kakanin sa labas ng building, na laging nagbibigay kay Isa ng libreng kutsinta kapag alam nitong hindi pa siya nakakakain. "Anak, kain ka muna," sabi ng Aling Pasing isang hapon habang inaabot ang maliit na supot. "Namumutla ka na." "Naku, Aling Pasing, nakakahiya po." "Mas nakakahiya yung mahimatay ka habang nagkakahera," biro ng matanda. "Kunin mo na." Sa ganitong maliliit na kabutihan, nakakahanap ng lakas si Isa. Kahit sa bahay ay madalas siyang maliitin, sa trabaho ay may mga taong nakakakita sa sipag at bait niya. Isang tanghaling medyo maulan, naging mas maraming tao sa grocery dahil nagsisiksikan ng mga customer habang naghihintay humupa ang ulan.
Abala si Isa sa counter nang mapansin niya ang isang matandang babae na paikot-ikot sa aisle ng pangunahing bilihin. Nakasuot ito ng lumang ngunit malinis na bestida, kulay abong cardigan at hawak ang isang maliit na pitaka. Hindi ito mukhang pulubi, pero makikita sa kilos nito ang pag-aalangan. Ilang beses nitong binalikan ng istante ng bigas, tinignan ng presyo ng gatas at matagal na hinawakan ng kahon ng gamot bago inilagay sa basket. Hindi alam ni Isa na ang matandang iyon ay si Doña Aurelia Vintanar, ang tunay na may-ari ng Hacienda Norte Commercial Building. Sa araw na iyon, sinadya nitong magpanggap bilang ordinaryong customer upang makita kung paano tinatrato ng mga tauhan at mamimili ang isang matandang mukhang walang kapangyarihan. Matagal na nitong naririnig ang reklamo tungkol sa building. May mga empleyadong masungit, may mga tenant na natatakot magsumbong at may mga taong pakitang tao lamang kapag alam nilang mayaman ang kaharap. Nang dumating sa counter ni Isa si Doña Aurelia, maingat nitong inilapag ang mga pinamili. 5 kilong bigas, 2 lata ng gatas, tinapay, ilang delata at gamot. Magandang tanghali po, Nay. May senior discount card po kayo? Tumingala ang matanda at bahagyang ngumiti. Meron sana anak, kaso naiwan ko yata sa lumang bag ko. Sige po, tignan po natin kung ano ang kaya nating gawin. Mahinahong sagot ni Isa. Habang iniiskan niya ang mga bilihin, napansin niyang kinakapa ng matanda ang pitaka nito na parang kinakabahan. Nang lumabas ang total, bahagyang natigilan si Doña Aurelia. Kinuha nito ang isang lumang card ngunit nang iswipe, hindi gumana. Sinubukan ulit ni Isa pero declined pa rin. Nako, mahinang sabi ng matanda, baka may problema lang. Pwede bang bawasan ko na lang ang ibang items? May ilang customer sa likod ang nagsimulang mainip. Ang tagal naman, bulong ng isang babae. Kung walang pamuayad, huwag nang pumila, dagdag ng isang lalaki sa likod. Naramdaman ni Isa ang pag-init ng mukha ng matanda. Nakita niya kung paano nito dahan-dahang kinuha ang gatas at gamot, tila iyon ang unang ibabalik kahit halatang kailangan. Sa sandaling iyon, parang narinig ni Isa ang boses ni Lola Benilda. Ang tao hindi sinusukat sa kapal ng bulsa. Nay, mahinang sabi ni Isa, ako na po sa kulang. Nanlaki ang mata ng matanda. Hindi, Nay, nakakahiya naman. Kaunti lang naman po, pagsisinungaling ni Isa kahit alam niyang malaking bawas iyon sa iipon niyang nakalaan sana sa bayad sa kuryente nila. Saka, kailangan niyo po yung gamot. Kinuha ni Isa ang maliit niyang pitaka sa bulsa ng uniform. Ibinilang niya ang perang matagal niyang inipon. Mga tig-100, 20 at ilang barya. Habang ginagawa niya iyon, nakita siya ni Mavey mula sa kabilang aisle at napabuntong hininga na lang. Alam ni Mavey na kapag ganito si Isa, walang makakapigil. Ngulit bago pa tuluyang matapos ang transaksyon, bumukas ang automatic door ng grocery at pumasok sina Dolfo, Marites at Clarimon. May dala silang payong at halatang galing sa labas ng building. Bibili sana sila ng panghanda dahil kaarawan ng isang kapitbahay na gusto nilang pakitang tao. Una pa lang, masama na ang tining ni Marites nang makita si Isa sa counter. Ayan siya, sabi ni Marites kay Clarimon. Tignan mo nga kung seryoso sa trabaho o nakikipagdaldalan na naman. Saktong inabot ni Isa ang resibo kay Doña Aurelia at sinabing, okay na po, Nay, ingat po kayo sa pag-uwi. Narinig yun ni Dolfo. Nakita rin niya ang bukas na pitaka ni Isa at ang sukling hawak nito. Kumunot ang noon niya. Sandali. Malakas niyang sabi, ikaw ang nagbayad ng grocery ng matandang yan? Natahanto ang mga customer. Napatingin si Isa sa ama. Tay, lumapit si Dolfo sa counter, namumula ang mukha hindi dahil sa hiya, kundi sa galit. Anong klasing anak to? Sabat ni Marites, hinila ang manggas ni Isa sa harap ng counter. Pinapahiya mo kami. Akala siguro ng mga tao dito ang dami mong pera. Hindi ka nga makatulong ng maayos sa bahay. Tumawang mahina si Clarimon pero sapat para marinig ni Isa. Sabi ko na nga si Isa talaga mahilig magpaawa effect. Baka gusto mapansin ng management. Nanginginig ang kamay ni Isa. Nasa harap niya si Doña Aurelia na tahimik na nakamasid.
Nasa likod niya si Maeve na halatang gustong lumapit pero pinigilan ni Rosel. Si Tirso na may hawak na mop ay natigilan sa gilid. Si Aling Pasing naman ay napasilip mula sa labas ng grocery, nag-aalala. "Tay, Nay, mamaya na po nating pag-usapan," pakiusap ni Isa. "Nasa trabaho po ako." "Trabaho?" singhal ni Dolfo. "Kung trabaho yan, bakit ka namimigay ng pera? Hindi mo pera ang mundo, Isa." Namumuo ang luha sa mata ni Isa, pero pinilit niyang hindi umiyak. Sanay siya sa sigaw nila sa bahay, pero iba ang sakit kapag ginagawa iyon sa harap ng mga taong pinaglilingkuran niya araw-araw. Pakiramdam niya ang maliit na dignidad na pinipilit niyang buuin sa trabaho ay tinatapakan na naman ng sariling pamilya. Bago pa muling makapagsalita si Marites, may mabilis na lumapit mula sa entrance. Si Guard Simeon Falco iyon, ang matangkad at seryosong gwardyang matagal nang nagbabantay sa building. Halata sa mukha niya ang pagkabigla, hindi dahil sa eskandalo, kundi dahil nakilala niya ang matandang babaeng nakatayo sa tabi ni Isa. "Sir, Ma'am," mariin ngulit magalang niyang sabi kina Dolfo at Marites. "Pwede po bang hinaan natin ang boses natin?" "Bakit?" taas kilay na tanong ni Marites. "Anak namin to. Kami ang may karapatang pagsabihan siya." Tumingin si Guard Simeon kay Doña Aurelia, saka bumulik ang tingin kina Dolfo. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Pasensya na po," sabi niya. Malinaw ang bawat salita. Pero ang matanda po na tinulungan niya ay ang may-ari ng buong building. Parang biglang nawala ang ingay sa buong grocery. Natidilan si Dolfo na parang may bumara sa lalamunan niya. Si Marites ay napaatras ng kalahating hakbang, nanlalaki ang mga mata. Si Clarimon na kanina lamang ay nakangisi ay biglang napalunok at umiwas ng tingin. Si Isa naman ay hindi agad nakapagsalita. Dahan-dahan niyang tinignan si Doña Aurelia na kalma de palim nakatayo sa harap niya. Hindi ito mukhang galit, hindi rin ito mukhang nagulat. Sa halip, may lungkot sa mga mata nito. Lungkot ng isang taong sanay nang makakita ng kabutihang tinatapakan ng yabang. Lumapit si Doña Aurelia kay Isa at marahang hinawakan ang kamay niya. "Anak," mahinahon nitong sabi, "salamat. Hindi lang sa binayaran mo ang kulang ko, kundi dahil pinili mong maging mabuti kahit alam mong may mananakit sa iyo dahil doon." Hindi na napigilan ni Isa ang luha niya. Pero sa pagkakataong iyon, hindi iyon luha ng kahihiyaan lamang. May halo iyong gulat, takot at kakaibang pakiramdam na sa unang pagkakataon may taong makapangyarihan na nakakita sa kanya, hindi bilang pabigat, hindi bilang anak na walang mararating, kundi bilang isang taong may halaga. At habang namumutla sina Dolfo, Marites at Clarimon sa harap ng mga customer, nagsimula ang unang bitak sa lumang buhay ni Isa, ang buhay na matagal siyang ikinulong sa hiya, takot at pangmamaliit. Sa araw na iyon, hindi pa niya alam kung saan siya dadalhin ng simpleng pagtulong sa matandang babae. Ang alam niya lang, mula sa sandaling iyon, may pintuang unti-unting bumubukas para sa kanya. At sa likod ng pintuang iyon, maaring naghihintay ang buhay na matagal na niyang ipinagdadasal. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, habang pinakikinggan natin ang buhay ng ibang tao, may mga tagpong parang humahaplos sa sarili nating sugat, lalo na kung minsan ka na ring minaliit, pero sa kabila noon ay pinili mo pa ring maging mabuti. Hindi agad nakagalaw si Isa matapos sabihin ni Guard Simeon na ang matandang babae na tinulungan niya ay walang iba kundi si Doña Aurelia Bintanar, ang may-ari ng buong Hacienda Norte Commercial Building. Parang napako ang mga paa niya sa malamig na sahig ng grocery. Ang kamay niyang kanina ay nanginginig sa hiya, ngayon ay nanginginig naman sa gulat. Hindi niya alam kung dapat ba siyang humingi ng tawad, yumuko o tumakbo palayo para takasan ang biglang pagbabago ng tingin ng mga tao sa paligid. Kanina lamang, ang tingin ng ilan sa kanya ay parang isa siyang kahera na ng pasikat, isang anak na sumuway sa magulang, isang mahirap na umastang na mayaman dahil binayaran ng grocery ng isang madanda. Ngunit ngayon, matapos mabunyag ang pagkatao ni Doña Aurelia, ang mga bulungan sa paligid ay nagbago. Ang dating naiinip na customer ay biglang nanahinik. Ang babaeng kanina ay nagreklamo sa tagal ng pila ay hindi na makatingin ng diretsyo. Ang lalaking nagsabing huwag pumila kung walang pambayad ay biglang nagkunwaring abala sa cellphone.
Si Dolfo naman, na kanina ay malakas ang boses at halos ipahiya ang sariring anak sa buong grocery, ay tila naubusan ng hangin. Nakabuka ang bibig niya pero walang salitang lumalabas. Si Marites ay pilit inayos ang buhok at blusa na parabang ang pag-aayos ng itsura ay mabubura ang mga salitang binitiwan niya. Si Clarimon, na sandali lang ang nakalipas ay nakangiti pa, ngayon ay nakatungo at tila naghahanap ng lusot sa sahig. May-ari? Mahinang ulit ni Marites, halos pabulong. Ng buong building, tumunyo si Guard Simeon. Opo ma'am, si Doña Aurelia Bentanar po. Hindi nagtaas ng boses si Doña Aurelia. Hindi siya nagpakita ng galit kahit may sapat siyang dahilan para gawin yon. Sa halip, mahinahon niya ang kinuha ang paper bag ng grocery at tumingin muna kay Isa bago hinarap ang pamilya nito. Hindi ko kailangan ng espesyal na pagtrato, sabi ng matanda. Mababa ngunit malinaw ang boses. Pero sa nakita ko ngayon, may mga taong mabilis manghusga kapag akala nila mahina ang kaharap nila. Napayoko si Isa. Donya, pasensya na po sa gulo. Hindi ko po sinasadya na, wala kang dapat ihingi ng tawad anak. Mahinahong putol ni Doña Aurelia. Ikaw lang ang gumawa ng tama. Parang may kung anong mainit na bagay na bumara sa lalamunan ni Isa. Sa buong buhay niya, bihira siyang makarinig ng ganitong salita. Madalas, kahit anong buti ang gawin niya, may mali pa rin sa mata ng magulang niya. Kapag nagbigay siya ng baon kay Nerissa, sasabihin ni Marites ay sinasanay niya ang bunso na maging palaasa. Kapag tumulong siya sa kapitbahay, sasabihin ni Dolfo ay nagpapagamit siya. Kapag nanahimik siya, sasabihin ni Clarimon ay mahina siya. Pero ngayon, sa harap ng mga taong nakakita sa kahihiyan niya, may isang taong nagsabing tama ang ginawa niya. Donya, biglang singit ni Dolfo, pilit pinapalambot ang boses. Pasensya na ho kayo. Alam nyo naman, magulang lang kami. Pinagsasabihan lang namin ang anak namin kasi mahirap ang buhay ngayon. Baka akalain niya, pwede na lang maglabas ng pera kahit kailan. Tumingin si Doña Aurelia sa kanya. Hindi matalimang tingin, pero sapat para mapatahimik si Dolfo. Ang pagsasabi ng aral ay magkaiba sa pamamahiya, lalo na kung ginawa sa harap ng maraming tao. Namula si Dolfo, hindi na alam kung paano ibabalik ang yabang na kanina ay sagana. Si Marites naman ay agad lumapit kay Isa at kunwaring hinawakan ng braso nito. Anak, bakit hindi mo kasi sinabi na kilala mo pala si Donya? Malambing na sabi niya. Kahit ilang minuto pa lang ang nakararaan, ay hinila niya ang manggas ni Isa sa harap ng counter. Napatingin si Isa sa kamay ng ina sa kanyang braso. Hindi iyon hawak ng pagmamahal. Hawak iyon ng biglang interes. Hawak iyon ng takot na baka mapahiya pa sila lalo. Dahan-dahan niyang inalis ang braso nang hindi nagsasalita. Hindi ko po siya kilala, Nay, sagot ni Isa. Tinulungan ko lang siya kasi akala ko kailangan niya ng tulong. Napatingin si Clarimon kay Doña Aurelia. Pilit ngumiti. Ma'am, pasensya na po sa misunderstanding. Ganyan lang po talaga si Isa, matulungin. Siyempre, kami po ang nagturo sa kanya niyan. Halos mapasulyap si Maeve mula sa kabilang aisle. Alam niyang kasinungalingan iyon. Kahit si Tirso na tahimik sa gilid ay napailing ng bahagya. Si Guard Simeon naman ay nanatiling seryoso, halatang hindi kumbinsido sa biglang pagpapakumbaba ng pamilya Malvar. Hindi na pinatulan ni Doña Aurelia ang sinabi ni Clarimon. Sa halip, bumaling siya kay Rosel Tanglaw, ang supervisor na kanina ay hindi alam kung makikialam o mananahimik. Maaari ko bang hiramin sandali si Isandra? May gusto lang akong pag-usapan sa opisina. Nataranta si Rosel. Opo, Donya. Siyempre po. Isa, sumama ka kay Doña Aurelia. Napatingin si Isa sa kaha. Ma'am, yung counter po. Ako na muna. Mabilis na sabi ni Maeve habang lumalapit. Go, ako na bahala dito. Tumingin si Isa sa Maeve at sa simpleng tanggo ng kaibigan, nakakuha siya ng lakas. Inayos niya ang resibo, pinunasan ng kamay sa gilid ng uniform at sumunod kay Doña Aurelia palabas ng grocery. Habang naglalakad sila papunta sa elevator, ramdam niya ang tingin ng lahat. Pero iba na iyon sa tingin ng lalait. May halo ng pagtataka, paghanga at kaba. Sa likod nila, naiwan sina Dolfo, Marites at Clarimon na tila hindi alam kung susunod ba o magtatago. Sinubukan ni Marites na humakbang. Anak, sasama kami. Huminto si Doña Aurelia at mahinahong lumingon. Mas mabuti pong maghintay muna kayo sa baba.
Hindi iyon sigaw. Hindi iyon utos na may yabang. Pero sa boses ng matanda, malinaw na hindi dapat suwayin. Napahinto si Marites. Si Dolfo naman ay nagkunwaring tumikhim, abang si Clarimon ay nagkamot sa batok. Pagpasok sa elevator, hindi agad sinalik si Isa. Nakatayo siya sa gilid habang hawak ni Doña Aurelia ang paper bag ng grocery. Sumama rin si Guard Simeon, ngunit nanatili ito sa likod, tahimik at magalang. Sa salamin ng elevator, nakita ni Isa ang sarili. Maputla, namumula ang mata, at halatang pilit pinipigil ang pag-iyak. "Matagal ka na bang nagtatrabaho dito?" tanong ni Doña Aurelia. "Opo," mahinang sagot ni Isa. "Mahigit 1 taon na po. Gusto mo ba ang trabaho mo?" Saglit na nag-isip si Isa. Opo, kahit pagod po minsan. Mabait po yung iba kong kasama. At gusto ko po kapag nakakatulong ako sa customers. Bahagyang ngumiti si Doña Aurelia. Napansin ko nga. Pagdating nila sa 3 palapag, binuksan ni Guard Simeon ang pinto patungo sa maliit ngunit maayos na opisina sa dulo ng hallway. Hindi iyon marangya. May lumang kahoy na mesa, ilang framed certificates sa dingding, mga halaman sa gilid at malaking bintanang tanaw ang kalsada sa ibaba. Doon unang naramdaman ni Isa na ang mayaman pala ay hindi palaging kailangang magmukhang nakakatakot. Minsan, ang totoong may kapangyarihan ay payak lang, tahimik at marunong makinig. "Umupo ka anak," sabi ni Doña Aurelia. Maingat na umupo si Isa sa silya sa harap ng mesa. Ilang sandali pa, pumasok ang isang bitanang lalaki na nakasuot ng puting long sleeves at simpleng relyo. Matangkad ito, maayos ang tindig at may seryosong mukha na parang sanay makipag-usap sa korte o sa boardroom. Ito si Ezekiel Vintanar, apo ni Doña Aurelia at abogado ng kanilang pamilya. "Lola," sabi nito, bahagyang nagulat nang makita si Isa. "May nangyari po ba sa baba?" "Marami," sagot ni Doña Aurelia. "Pero bago iyon, ipakilala ko muna si siya. Si Isandra Malvar. Siya ang tumulong sa akin kanina." Tumingin si Ezekiel kay Isa, hindi nang huhusga, hindi rin labis na nakangiti. "Magandang araw, Miss Malvar." "Isa na lang po," mahinang sagot niya. Umupo si Ezekiel sa gilid at nakinig habang ikinuwento ni Doña Aurelia ang nangyari sa grocery. Habang nagsasalita ang matanda, nakayuko si Isa, parang hindi pa rin maalala ang sitwasyon. Hindi niya kayang tignan ng matagal si Ezekiel dahil pakiramdam niya ay susuriin nito ang pagkataho niya, tulad ng ginagawa ng ibang edukadong tao sa mahihirap. Ngunit matapos marinig ang kwento, hindi pang mamaliit ang unang sinabi ni Ezekiel. "Maraming tao ang may kakayahang tumulong kapag may nakakakita," wika niya. "Mas bihira yung tumutulong kahit alam niyang siya ang mapapahamak." Napatingin si Isa sa kanya. "Hindi ko po inisip na may mangyayaring ganito. Naisip ko lang po, kailangan niya yung gamot." Tumanggo si Doña Aurelia. "At iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang ginawa mo." Ipinaliwanag ni Doña Aurelia na hindi basta-basta ang pagpunta niya sa grocery ng araw na iyon. Matagal na raw niyang naririnig ang mga reklamo tungkol sa Hacienda Norte Commercial Building. May mga maliliit na tenant na natatakot magsalita. May mga empleyadong umahalis dahil sa sobrang higpit ng ilang namamahala. May mga matatandang customer na sinasabing hindi pinapansin kapag mukhang walang pera. Kaya nagpasya siyang magmasid ng hindi nagpapakilala. "Gusto kong makita ang ugali ng mga tao kapag wala silang alam tungkol sa apelyido ko," sabi ni Doña Aurelia, "at nakita ko ang kailangan kong makita." Hindi alam ni Isa kung ano ang isasagot. "Doña, kung may nagawa po akong mali sa trabaho, handa po akong..." "Wala kang ginawang mali," sabi mariin ni Doña Aurelia. "Pero may gusto akong itanong. Gusto mo pa bang mag-aral?" Natigilan si Isa. Parang biglang may humaplos sa pinakatagong sugat niya. Ilang taon na niyang iniiwasan ang tanong na iyon dahil masakit isipin ang pangarap na uudlot. Dati, gusto niyang kumuha ng business administration o social work. Gusto niyang maintindihan kung paano magpatakbo ng maliit na negosyo, paano tumulong sa mga taong inaabuso sa trabaho, paano magkaroon ng buhay na hindi laging nakatali sa utang at awa. Pero pinatigil siya ng mga magulang niya noong college dahil kailangan daw niyang tumulong sa bahay. "Opo," halos pabulong niyang sagot. "Pero hindi na po siguro kaya."
Bakit hindi? Wala po akong ipon. Kailangan ko rin pong tumulong kay Nerissa, yung bunso naming kapatid. At hindi po ako ganun katalino. Huminga ng malalim si Doña Aurelia. Minsan anak, hindi katalinuhan ang unang kailangan. Sipag, konsensya at tapang muna. Natututunan ng iba. Doon sinabi ni Doña Aurelia ang bagay na halos hindi mapaniwalaan ni Isa. Bibigyan siya ng pagkakataon na maging trainee assistant sa Tenant Welfare Office ng building. Hindi agad mataas na posisyon, hindi rin instant na tagumpay. Magiging bahagi siya ng maliit na team na tatanggap ng reklamo ng mga tenant, tutulong sa documentation at mag-aaral kung paano pinatatakbo ang building ng maayos. Sa kabay nito, tutulungan si Doña Aurelia na makabalik sa pag-aaral sa weekend program sa Business Administration. Nanlaki ang mata ni Isa. Donya, hindi ko po alam kung kaya ko po iyon. Hindi mo kailangang kayanin agad, sabi ni Doña Aurelia. Kailangan mo lang magsimula. Si Ezekiel naman ay naglatag ng malinaw na kondisyon. Ito hindi pabor na walang kapalit na pagsisikap. Kailangan mong pumasok sa training, matuto ng records, sumunod sa proseso at huwag gamitin ang pangalan ni Lola para manindak ng kahit sino. Agad na umiling si Isa. Hindi ko po gagawin iyon. Nakikita ko. Sabi ni Ezekiel, pero kailangan pa ring sabihin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may naramdaman si Isa na hindi niya agad mapangalanan. Hindi ito basta saya. May takot din. Dahil ang oportunidad ay parang pinto na kapag binuksan niya, kailangan niyang iwan ang dating sarili na laging yumuyuko. May kaba, dahil alam niyang hindi matutuwa ang pamilya niya. Gulit higit sa lahat, may munting pag-asa na unti-hunting sumisindi sa dibdib niya. Pagbaba niya mula sa opisina makalipas ang halos 1 oras, naghihintay pa rin sila Dolfo, Marites at Clarimon malapit sa entrance ng grocery. Biglang lumiwanag ang mukha ni Marites nang makita siya. "Anak!" tawag nito. Ngayon ay malambing na malambing. "Ano ro sabi sa'yo? Pinuri ka ba? May ibibigay ba?" Hindi nakasagot agad si Isa. Sa tabi niya ay naroon si Guard Simeon at sa hindi kalayuan ay nakatingin sina Maevie at Tirso. Pakiramdam ni Isa, kailangan niyang pumili kung babalik ba siya sa dating papel niya bilang anak na laging nagpapaliwanag o magsisimula ng humawak sa sariling buhay. "Binigyan po ako ng pagkakataong mag-training sa Tenant Welfare Office," sabi niya. Nanlaki ang mata ni Clarimon. "Training? Sa opisina? Ikaw?" May bahid ng pang-iinsulto ang huling salita. Pero pinilit ni Isa na huwag magpatinag. "Opo," sagot niya. Biglang ngumiti si Marites, ngulit halatang hindi dahil masaya siya para kay Isa. "Ay, mabuti naman. Sabi ko na nga ba, swerte ka kasi anak ka namin. Dapat bukas ipakilala mo kami kay Donya. Baka naman may pwesto rin si Kuya Clarimon mo. Mas bagay siya sa opisina kaysa sayo." Nanikip ang dibdib ni Isa. Hindi pa man nagsisimula ang bagong yugto ng buhay niya, sinusubukan na agad itong kunin ng pamilya niya. "Nay," mahinahon niyang sabi, "hindi ko po pwedeng ipasok si Kuya. Hindi pa nga po ako nagsisimula. At kailangan po dumaan sa tamang proseso." Nawala ang ngiti ni Marites. Si Dolfo ay kumunot ang noo. "Ano?" sabi ni Dolfo. "Nakakapasok ka pa lang dyan, nakakalimot ka na agad sa pamilya mo." "Hindi po," sagot ni Isa. "Pero ayoko pong gamitin ang pagkakataon na ibinigay sa akin para gumawa ng mali." Napangisi si Clarimon pero halatang napahiya. "Yabang mo na ha? Kanina lang umiiyak ka sa counter." "Masakit yon, pero hindi na yumuko si Isa." "Hindi po ako nagyayabang kuya. Gusto ko lang gawin ng tama." Mula sa entrance, narinig iyon ni Aling Pasing nakakapasok lang para mag-abot ng kakanin kay Maevie. Mahina itong umiti, tila proud sa dalagang matagal na niyang nakikitang tahimik na nagtitiis. Kinabukasan, nagsimula ang bagong tungkulin ni Isa. Hindi pa siya agad inilipat ng buo. Kalahating araw mula siya sa grocery, kalahating araw sa Tenant Welfare Office upang unti-unting matuto. Sa opisina, nakilala niya ang iba't ibang tenant at empleyado. Si Mang Odon Laksina, may-ari ng maliit na repair shop, ay unang lumapit sa kanya para magtanong tungkol sa renewal ng pwesto. Si Felisa Gumabon, isang single mother na may karinderya sa food court, ay nagdalamang folder ng resibo habang karga ang bunso niyang anak. Si Ramil Quinto, batang delivery rider, ay nagtanong kung saan pwedeng mag-apply bilang part-time helper tuwing wala siyang delivery. Sa bawat taong humaharap sa kanya,
Mas nakikita ni Isa na hindi lang building ang Hacienda Norte. Mundo ito ng maliliit na pangarap, mga tindang ulam, sirang cellphone na inaayos, kakaning niluluto madaling araw, delivery na hinahabol para may pang-enroll. At sa mundong iyon, maraming taong tahimik na natatakot magsalita dahil sanay silang hindi pakinggan. Doon niya unang narinig ang pangalan ni Gervasio Limjoco, ang building manager na laging pormal manamit at laging nakangiti kapag kaharap si Doña Aurelia. Ngulit kinatatakutan ng ilang tenant. Kasama nito si Britney Salceda, ang assistant na mataray at mahilig magpahiya ng vendors kapag kulang ang papeles. Ma'am Isa, mahinang sabi ni Felisa isang hapon habang walang ibang tao sa opisina. Pwede po bang magtanong, totoo po bang may bagong processing fee sa renewal? Kumunot ang noon ni Isa. Processing fee? Wala po akong nabasa sa listahan. Natakot si Felisa at agad iniligpit ang folder. Ay, wala po. Baka mali lang ako. Huwag niyo na pong sabihin na nagtanong ako. Doon unang naramdaman ni Isa na may mali. Hindi pa siya sigurado kung ano, pero nakita niya ang takot sa mata ni Felisa. Kinagabihan, kinausap niya si Maevie habang nag-aayos sila ng stocks. Maevie, bulmong ni Isa, may naririnig ka ba tungkol sa processing fee sa tenants? Nagbago ang mukha ni Maevie. Sino nagsabi sa'yo? Basta may nagtanong lang. Tumingin muna si Maevie sa paligid bago nagsalita. Matagal na yung bulong-bulungan pero walang gustong magsumbong. Takot sila kay Sir Gervasio. Kapag napag-initan ka, biglang may violation ng pwesto mo. Hindi agad sumagot si Isa. Naisip niya si Doña Aurelia, si Ezekiel, ang tiwalang ibinigay sa kanya, at ang mga taong tulad ni Felisa na halos nanginginig habang nagtatanong. Sa pagkakataong iyon, naunawaan niyang ang bagong buhay na bumubukas sa kanya ay hindi lang pala tungkol sa pag-angat niya. Tungkol din iyon sa responsibilidad na makita ang mga bagay na matagal nang tinatakpan. Sa mga sumunod na linggo, tahimik na nakinig si Isa. Hindi siya padalos-dalos. Alam niyang bago pa lang siya at madali siyang mapagbintangan na nakikialam. Lumapit siya kay Tirso, na madalas nakakakita ng nangyayari sa hallway. Kinausap niya si Aling Pasing, na matagal nang nagtitinda sa labas at maraming naririnig mula sa ibang vendors. Si Guard Simeon naman ay minsang nagbigay sa kanya ng simpleng paalala. Isa, sabi nito habang naglalakad sila sa lobby isang gabi. Kapag may hinahanap kang katotohanan, ingat ka. May mga taong mas takot mabuko kaysa gumawa ng mali. Tumanggo si Isa. Alam ko po, pero kung walang magsasalita, paano po sila titigil? Hindi sumagot agad si Simeon. Pagkaraan, bahagya siyang ngumiti. Yan ang tanong ng taong hindi na basta cashier lang. Hindi iyon sinabi para maliitin ang dati niyang trabaho. Alam ni Isa iyon. Sa halip, para iyong paalala na may nagbabago na sa kanya. Hindi man mabilis, hindi man madali, pero nagbabago. Samantala, sa bahay ng mga Malvar, lalong lumala ang tensyon. Gabi-gabi, tinatanong siya ni Marites kung kailan niya sila ipapakilala kay Doña Aurelia. Si Dolfo naman ay nagpaparinig na baka pwede siyang makahingi ng maliit na pwesto sa building. Si Claremont ay paulit-ulit na sinasabing sayang ang koneksyon kung hindi gagamitin. Yisa, sabihin mo lang kay Donya na kapatid mo ako, sabi ni Claremont isang hapunan. Madali lang naman yun. Office work din naman ginagawa ko. Kuya, hindi po ako ang magdidesisyon nun, sagot ni Yisa. Hindi ka magdidesisyon o ayaw mo lang? Matalim na tanong ni Claremont. Baka gusto mo ikaw lang umaangat. Hindi na nakatiis si Nerissa. Kuya, kakaumpisa pa lang ni ate. Bakit ni siya pinipilit? Sausaw ka na naman, singhal ni Marites. Kaya lumalaki ulo niyan dahil may kumakampi. Napatingin si Isa kay Nerissa at marahang umiling, senyas na wag na itong makipagtalo. Ayaw niyang madamay ang bunso. Pero sa loob niya, unti-unting lumilinaw ang katotohanan. Habang may mga taong masaya para sa kanya sa labas ng bahay, sa loob mismo ng pamilya niya ay may mga kamay na gustong hilahin siya pababa. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa grocery at opisina, umupo si Yisa sa maliit nilang higaan habang hawak ang lumang panyo ni Lola Benilda.
Naririnig niya sa labas si Dolfo na nakikipagkwentuhan sa kapitbahay. Ipinagyayabang na konektado na raw sila sa may-ari ng building. Naririnig niya si Marites na nagpaplano kung paano lalapit kay Doña Aurelia. Naririnig niya si Clarimon na may kausap sa phone, tila sinasabing konting panahon na lang. Napapikit si Isa. Naisip niya ang araw na pinahiya siya sa grocery. Ang sandaling lumapit si Guard Simeon. Ang kamay ni Doña Aurelia sa kamay niya. At ang opisina sa ikatlong palapag kung saan unang may nagtanong kung gusto pa ba niyang mag-aral. Hindi na niya kayang bumalik sa dating Yisa na tahimik lang kahit tinatapakan. Pero hindi rin siya magiging mapaghihinggati. Gusto lang niyang maging tama. Gusto niyang maging malaya. Gusto niyang patunayan, hindi sa sigaw, kundi sa gawa, na ang kabutihan ay hindi kahinaan. Kinabukasan, pumasok siya sa Hacienda Norte ng mas maaga kaysa dati. Dumaan muna siya sa grocery at ngumiti kay Maevie. Binati niya si Tirso sa hallway, bumili ng kutsinta kay Aling Pasing, at tumanggo kay Guard Simeon sa lobby. Pagdating niya sa office ng tenant welfare, inilapag niya ang notebook na binili niya sa sariling sahod. Sa unang pahina, isinulat niya ang mga salitang, mga dapat ayusin, mga taong dapat pakinggan, mga katotohanang hindi dapat takasan. Hindi pa niya alam na ang notebook na iyon ay magiging simula ng mas malaking laban. Hindi pa niya alam na ang pangalan ni Gervasio Limhoco ay magiging unang malaking pagsubok sa bago niyang buhay. Pero sa umagang iyon, habang sumisikat ang araw sa bintana ng opisina, malinaw sa puso ni Yisa na ang pintuang nabuksan pagkatapos ng kahihiyan ay hindi niya sasayangin. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka habang pinapakinggan mo ang buhay ni Isa, ay maalala mo rin ang mga panahong pinili mong manahimik kahit nasasaktan ka, o ang mga araw na pinili mong maging mabuti kahit hindi ka naiintindihan ng sarili mong pamilya. Mula sa umagang isinulat ni Isa sa unang pahina ng kanyang notebook ang mga katagang, mga dapat ayusin, mga taong dapat pakinggan, mga katotohanang hindi dapat takasan. Nagbago na ang paraan ng pagtingin niya sa bawat sulok ng Hacienda Norte Commercial Building. Dati, kapag pumapasok siya sa building, ang una niyang iniisip ay kung magiging mahaba ba ang pila sa grocery, kung magkakamali ba siya sa kaha, o kung may customer na naman bang magtataas ng boses sa kanya. Ngayon, habang maglalakad siya mula lobby patungo sa Tenant Welfare Office, napapansin na niya ang mga bagay na dati ay dumadaan lang sa paningin niya. Ang kabang mukha ng mga tindero kapag papalapit si Gervasio Limhoco, ang biglang pananahimik ng mga empleyado kapag dadaan si Britney Salceda, at ang mga sobre na pasimpleng inaabot sa likod ng ilang saradong pinto. 6 na buwan na ang lumipas mula nang tulungan niya si Doña Aurelia sa grocery. Hindi naging biglaan ng pagbabago sa buhay ni Isa at lalong hindi ito laging madali. Kalahating araw pa rin siyang tumutulong sa grocery kapag kinakailangan, ngunit mas madalas na siyang nasa opisina, nag-aayos ng complaints, nagbabasa ng lease documents, nagtatala ng requests ng tenants, at sumasama kay Ezekiel kapag may kailangang ipaliwanag na proseso. Tuwing Sabado naman, pumapasok siya sa Weekend Business Administration Program na pinondohan ni Doña Aurelia bilang scholarship. Doon niya muling naramdaman ang kaba ng pagiging estudyante, ang pagbubukas ng libro, pagsusulat ng notes, pakikinig sa professor, at pakiramdam na baka hindi siya kasabay ng mga mas bata at mas sanay mag-aral. Sa unang linggo niya sa klase, halos gusto niyang umuwi. Nang ipasagot ng professor ang simpleng accounting exercise, natagalan siya sa pag-intindi ng debit at credit. Nakasulat sa papel niya ang mga numero pero parang naglalabo sa paningin niya ang lahat. Sa tabi niya, mabilis magsagot ang mga kaklase niyang mukhang fresh graduate pa lang sa senior high. Napabuntong hininga siya at ibinaba ang ballpen. Miss Malvar, tawag ng professor nilang si Professor Lorena Castañeda, isang babaeng nasa edad 50 na may mahigpit ngulit mabait na mukha. May problema ba? Napatayo si Isa, nahihiya. Ma'am, pasensya na po, medyo nahihirapan lang po akong sumunod. Hindi siya pinahiya ni Professor Lorena. Sa halip, lumapit ito at tinignan ang papel niya. Hindi ka mahina, bago lang ulit sa iyo ang rhythm ng pag-aaral. Ang utak parang kalamnan,
kapag matagal hindi nagamit sa ganitong paraan, kailangan lang ulitin ang ensayo. Iyon ang unang beses na may guru ulit na nagsabi sa kanya na hindi siya bobo. Pag-uwi niya noong gabing iyon, dala niya ang makapal na module at halos pimipikit-pikit na sa jeep dahil sa pagod. Pero kahit sumasakit ang ulo niya, may maliit na ngiting hindi maalis sa labi niya. Pagdating sa dormitoryo ng building staff kung saan pinayagan muna siyang umupa ng maliit na kwarto sa murang halaga, binuksan niya ang notebook at muling sinagutan ang exercise hanggang alas 12 ng gabi. Hindi na siya nakatira ng madalas sa bahay nila Dolfo at Marites. Noong una, umuuwi pa rin siya pagkatapos ng trabaho pero gabi-gabi siyang sinasalubong ng reklamo. Minsan ay tungkol sa pera, minsan ay tungkol kay Clarimon na hindi niya raw tinutulungan. Minsan naman ay tungkol sa mga kapitbahay na nagtatanong kung bakit hindi pa sila raw napapakinabangan sa koneksyon kay Doña Aurelia. Isa, ang taas na ng tingin mo sa sarili mo, sabi ni Dolfo isang gabi habang nakaupo sa plastic chair sa sala. Dati, konting sermon lang namin, tahimik ka. Ngayon, sumasagot ka na. Hindi po ako sumasagot, Tay. Mahinahon niyang sabi habang nilalapan ng bag. Nagpapaliwanag lang po ako. Pareho lang yon, singhal ni Marites. Kapag magulang ang nagsasalita, dapat nakikinig ang anak. Nasa kusina si Nerissa noon, nakatayo habang hawak ang pinggan. Kita ni Isa ang takot sa mata ng bunso. Gusto nitong kumampi, pero alam nitong kapag nagsalita siya, siya naman ang pagbubuntuan ng galit. Sa mga gabing ganon, mas lalong nagiging malinaw kay Isa na hindi sapat na magkaroon ng bagong trabaho kung uuwi naman siya sa lumang sakit. Kaya nang tinalok siya ni Felisa Gumabon na may kakilala siyang nagpapa-bed space malapit sa building, pinag-isipan niya iyon ng ilang linggo. Hindi siya agad nagdesisyon dahil alam niyang magiging gulo iyon sa bahay. Pero isang gabi, natapos hingin ni Marites ang halos kalahati ng sahod niya at sabihing obligasyon niyang bumawi sa lahat ng ginastos nila sa kanya mula pagkabata, napagod na si Isa. Nay, sabi niya, mababa mulit buong-buo ang boses. Magbibigay po ako para sa bahay, pero hindi ko po kayang ibigay lahat. May tuition requirements po ako, may pamasahe, may pagkain, at may kailangan din akong ipunin. Tuition requirements? Tumaas ang boses ni Marites. Kung hindi dahil sa amin, wala ka naman sa mundo, tapos ngayon uunahin mo ang sarili mo. Si Dolfo naman ay tumayo at itinuro siya. Habang nasa bahay ka namin, susunod ka. Tahimik na tumingin si Isa sa paligid. Sa dingding ay nandoon pa rin ang lumang kalendaryo. Sa sulok ay nandoon ang plastic drawer kung saan niya tinatago dati ang lumang panyo ni Lola Binilda. Sa sahig ay nandoon ang mga bakas ng tubig tuwing umuulan. Ilang taon siyang naniwala na tahanan iyon kahit mas madalas siyang masaktan doon. Pero sa gabing iyon, naintindihan niyang may mga bahay na tirahan lamang, hindi pa hingahan. Kung ganun po, sabi ni Isa, aalis na po ako. Napahinto silang lahat. Si Nerissa ay napatingin sa kanya na halos maiyak. Aalis? Ulit ni Clarimon mula sa pintuan. Kararating lang galing trabaho. Drama na naman? Hindi sumagot si Isa. Pumasok siya sa kwarto. Kinuha ang maliit niyang bag, ilang damit, school modules, notebook at panyo ni Lola Binilda. Wala siyang dalang mamahaling gamit dahil wala naman siyang ganon. Pero habang inilalagay niya ang mga damit sa bag, pakiramdam niya ay binubunot niya isa-isa ang tanikala sa dibdib niya. Ate, bulong ni Nerissa nang sundan siya sa kwarto. Sama ako. Napahinto si Isa. Gusto niyang isama ang bunso pero alam niyang hindi pa sapat ang kinikita niya at hindi pa handa si Nerissa sa gulong susunod. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid. Hindi pa ngayon, Neri, pero pangako, tutulungan kitang makatapos. Kapag gaya na, tutulungan kitang makaalis sa tamang paraan. Umiyak si Nerissa habang yumakap sa kanya. Huwag mo akong kalimutan, ate. Hinding-hindi. Nang gabing iyon, lumipat si Isa sa maliit na dormitoryo malapit sa Haysan na Norte. Ang kwarto ay halos kasya lang ang isang single bed, maliit na mesa at plastic cabinet. Manipis ang kurtina, maingay ang electric fan at kapag may nagluluto sa kabilang unit, naaamoy niya ang pritong tuyo hanggang unan. Pero sa unang gabing humiga siya roon, walang sumigaw, walang nanghingi ng pera, walang nagsabing wala siyang utang na loob. Sa katahimikan ng maliit na kwarto, napaiyak siya ng matagal. Hindi dahil nagsisi siya, kundi dahil ngayon lang siya nakahinga. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa Haysen na Norte. Nag-alala si Maven nang makita ang namumugto niyang mata. Isa, okay ka lang? Tanong nito habang inaayos ang stocks ng noodles. Tumanggo siya. Lumipat na ako kagabi. Napatigil si Maven.
Umalis ka na sa inyo? Oo. Sandali itong natahimik pagkatapos ay yunakap siya ng mahigpit. Proud ako sa iyo. Alam kong masakit pero minsan kailangan mong iligtas ang sarili mo kahit walang pumalakpak. Lumapit din si Tirso nang mabalitaan iyon. Kung may kailangan kang ayusin sa kwarto, sabihin mo lang. Marunong ako sa sirang gripo, sirang ilaw, sirang puso. Ay, yung huli, hindi pala. Sa unang pagkakataon matapos ang mabigat na gabi, natawa si Isa. Maliit na tawa lang pero sapat para gumaan ang dibdib niya. Habang inaayos ni Isa ang sarili niyang buhay, mas lumalalim naman ang pagsisiyasat niya sa reklamo ng mga tenants. Hindi siya basta kumilos ng walang pag-iingat. Alam niyang si Gervasio Limjoco ay hindi ordinaryong kontrabida na basta masisindak sa isang tanong. Sa harap ni Doña Aurelia, mahinahon siya. Laging may folder, laging may paliwanag. Sa harap ng tenants, iba ang mukha niya. Malamig ang tingin, mabigat ang boses at tila kabisado ang lahat ng butas sa patakaran para takutin ang maliliit. Isang hapon, habang nasa Tenant Welfare Office si Isa, pumasok si Mang Udon Laksina na pawis at may hawak na lumang sobre. Isa, mahinang sabi nito, pwedeng tayo lang muna mga. Pinapasok niya ito sa maliit na consultation area. Ano po yun, Mang Udon? Inilabas ng matanda ilang resibo. Ito yung binayaran ko raw para sa aircon maintenance fee, electrical inspection at renewal assistance. Pero nung humingi ako ng official receipt sa admin, iba ang binigay nila. Hindi tugma. Maingat na tinignan ni Isa ang papel. Ang ilan ay may pirma ni Britney, ang ilan walang logo ng building. Nakinabahan siya. Kaninong instruction po ito? Yumugo si Mang Udon. Kay Sir Gervasio raw. Pero wag mo munang sabihin na galing sa akin. May apo akong pinag-aaral. Kapag nawala pwesto ko, wala kaming kakainin. Pagkatapos ni Mang Udon, sumunod na lumapit si Felisa. May dala itong listahan ng binayaran niya para hindi madelay ang karinderya permit sa food court. Ramil Quinto naman ang nagsabi na minsan siyang pinapagdala ni Britney ng sobre sa isang printing shop sa likod ng palengke. At kapag tinatanong niya kung ano iyon, sinasabihan siyang huwag makialam kung gusto pa niyang makakuha ng delivery pass sa building. Lahat ng iyon ay itinala ni Isa sa notebook. Hindi niya muna pinagsigawan. Kinausap niya si Guard Simeon tungkol sa CCTV timestamp sa hallway, ngunit alam niyang may limitasyon ang maibibigay nito nang hindi lumalabag sa proseso. Kinausap niya si Maven tungkol sa mga naririnig sa grocery. Aling Pasing naman na tila may sariling network ng mga tindera sa buong building ang nakapagsabi sa kanya na may ilang tenant pa ang mas malala ang sitwasyon pero takot na takot magsalita. Anak, Sabi ni Aling Pasing habang nagbabalot ng kutsyenta, kapag pinasok mo yan, siguraduhin mong handa ka. Hindi lang pera ang pinoprotektahan ng mga ganyang tao. Pride nila, pangalan nila, kapangyarihan nila. Alam iyon ni Yaisa. Pero habang mas marami siyang naririnig, mas hindi niya kayang manahimik. Tuwing gabi, pag uwi niya sa dormitoryo, binubuksan niya ang notebook at inaayos ang ebidensya ayon sa petsa, pangalan, halaga at uri ng reklamo. Minsan ay inaabot siya ng 1:00 ng madaling araw. Pagkatapos, babasahin pa niya ang module sa accounting o gagawa ng assignment. May mga gabing nanginginig na ang kamay niya sa pagod, pero iniisip niya sina Felisa, Mang Udon, Ramil at ang iba pang taong walang boses. Kung hindi niya gagawin ito, sino? Hindi nagtagal, naramdaman ni Gervasio na may gumagalaw sa ilalim ng tahimik na sistema niya. Isang umaga, habang naglalakad si Yaisa sa hallway dala ang folder ng tenant complaints, sinalubong siya nito. Nakasuot ito ng mamahaling barong at may hawak na leather folder. Sa tabi niya ay si Britney Salceda, naka-red lipstick at nakangiting parang laging may alam na sikreto. Miss Malvar, bati ni Gervasio. Mukhang abala ka. Opo sir, may inaayos lang pong reports. Reports, ulit niya, tila tinitikman ng salita. Maganda ang masipag, pero may mga bagay sa building operations na hindi basta naiintindihan ng mga bago. Maingat na tumingin si Yaisa sa kanya. Opo, kaya nga po ako nag-aaral. Ngumiti si Britney. Ang cute, nag-aaral. Hindi pinansin ni Yaisa ang pang-iinsulto. Ngunit nang makalampas siya, narinig niya ang mahinang sabi ni Gervasio. Ang mga taong mabilis umangat, minsan mabilis ding bumagsak. Hindi siya lumingon pero nanlamig ang likod niya.
Mula noon, nagsimula ang banayad ngunit tuloy-tuloy na paninira. May mga dokumentong biglang nawawala sa desk ni Yaisa. May mga tenant na hindi na tumutuloy sa appointment dahil may nagbabala raw sa kanila. May ilang empleyado na lumalayo sa kanya sa pantry. Isang araw, narinig niya ang dalawang staff na nag-uusap. Sabi nila, ginagamit lang daw ni Yaisa si Doña Aurelia para umangat. Oo nga dating cashier tapos biglang nasa office, baka may drama talaga. Masakit pakinggan pero hindi na siya umiyak sa harap nila. Dinala niya ang sakit sa dormitoryo at doon tahimik na inilabas. Kinausap niya si Ezekiel kinabukasan ngunit hindi niya ibinigay lahat ng ebidensya. Sinabi lang niyang may mga irregularities na gusto pa niyang ayusin bago iakyat. Yaisa, seryosong sabi ni Ezekiel, huwag mong akuin lahat. Kapag may hawak kang ebidensya, kailangan protektado ka rin. Opo, sagot niya. Pero gusto ko po munang siguruhin na hindi madadamay ang mga tenant na nagsalita. Matagal siyang tinignan ni Ezekiel. Iyan ang dahilan kung bakit pinagkakatiwalaan ka ni Lola. Pero iyan din ang dahilan kung bakit madali kang masaktan. Hindi sumagot si Yaisa. Totoo iyon. Ang pagiging mabuti ay hindi pala laging magaan. Minsan, ito ang dahilan kung bakit ikaw ang unang tinatamaan. Samantala, si Clarimon ay unti-unting nalalapit kay Britney. Nagkakilala sila sa labas ng building nang minsang pumunta si Clarimon para kausapin si Yaisa tungkol sa trabaho. Si Britney, na mabilis makaramdam ng inggit at kahinaan ng tao, napansin agad ang sama ng loob nito sa kapatid. Sayang ka, sabi ni Britney kay Clarimon isang hapon sa coffee stall malapit sa parking. Mas bagay ka sa office kaysa sa kapatid mo. Napangisi si Clarimon. Kaya nga pero ayaw niya akong tulungan. Akala mo kung sino? Baka nakalimutan niya kung saan siya galing, dagdag ni Britney. Minsan, kailangan lang ipaalala sa mga taong umaangat na may past sila. Ang mga salitang iyon ang naging binhi ng mas malaking kasinungalingan. Isang Lunes ng umaga, pagpasok ni Yaisa sa office, napansin niyang kakaiba ang tingin ng mga tao. Si Rosel, na dati ay mahigpit lang, gayon ay parang umiiwas. Si Maevie ay mabilis na lumapit sa kanya, maputla ang muka. Yaisa, bulong nito. May nangyari, pinapatawag ka sa admin. Bakit? Hindi agad nakasagot si Maevie. May nawawan ng petty cash, malaki. Nanlamig ang katawan ni Yaisa. Pagdating niya sa admin office, naroon sina Gervasio, Britney, Rosel at dalawang staff ng accounting. Nasa mesa ang isang cash box at ilang dokumento. Nakaupo si Ezekiel sa gilid, seryoso ang mukha, habang si Doña Aurelia ay wala roon dahil nasa medical check-up sa Manila. Miss Malvar, sinimulan ni sabi ni Gervasio, malinis at kontrolado ang boses. May discrepancy sa petty cash fund ng Tenant Welfare Office. 28,000 piso ang nawawala. Hindi makapaniwala si Yaisa. Sir, wala po akong kinalaman dyan. Gusto kaming paniwalain ni Yaisa, sabi ni Britney, kuniring malungkot. Pero ikaw ang huling nakitang may access sa drawer kahapon. Kahapon po? Linggo po kahapon. Nasa klase ako hanggang hapon tapos dumiretso ako sa dorm. Naglabas si Gervasio ng papel. May statement din kaming natanggap mula sa kapatid mo. Parang may bumagsak na bato sa dibdib ni Isa. Inilapag ni Gervasio ang signed statement sa mesa. Nakasaad doon na dati raw kumukuha si Isa ng pera sa bahay nila nang walang paalam, na mahilig daw itong magtago ng sukli at matagal na raw itong may problema sa pera. Sa ibaba, malinaw ang pirma. Clarimon Malvar. Hindi gumalaw si Isa. Hindi siya makaiyak. Hindi siya makapagsalita. Sa dami ng pananakit na natanggap niya mula sa pamilya, akala niya sanay na siya. Pero iba pala kapag ang sariling kapatid ay pumirma sa kasinungalingang maaaring sumira sa buong kinabukasan niya. Hindi po totoo, sabi niya sa wakas, halos pabulong. Tumingin sa kanya si Ezekiel. Hindi niya mabasa ang mukha nito, pero hindi rin ito mukhang naniniwala agad sa paratang. Habang iniimbestigahan ito, sabi ni Gervasio, makabubuting pansamantala kang huwag munang pumasok. Napatingin si Isa kay Ezekiel. Sir,
Huminga ng malalim si Ezekiel. Isa, kailangan nating sundin ang proseso. Pero makikinig ako sa lahat ng panig. Tumango siya, kahit parang gumuho ang sahig sa ilalim ng paa niya. Lumabas siya ng opisina na hawak ang bag habang ramdamang timin ng mga tao sa hallway. Sa lobby, nakita siya ni Guard Simeon at agad lumapit. Anak, anong nangyari? Hindi na napigilan ni Isa ang luha. Pinagbintangan po nila ako. Mula sa malayo, nakatayo si Britney sa tabi ng pinto ng admin office, may bahagyang ngiting mabilis ding nawala nang makitang lumingon si Isa. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Isa na hindi lang ito simpleng paratang. Ito ay ganti, babala, para patahimikin siya. Pag-uwi niya sa dormitoryo, binuksan niya ang notebook na puno ng ebidensya laban kay Gervasio Limjoco at Britney Salceda. Sa labas ng bintana, naririnig niya ang tunog ng mga tricycle, tawanan ng mga estudyante at sigaw ng nagtitinda ng taho. Normal ang takbo ng mundo. Ngunit para kay Isa, parang tumigil ang oras. Kagabi pa siya halos hindi natutulog. Paulit-ulit niyang binabasa ang statement ni Clarimon sa isip niya, kahit hindi niya hawak ang kopya. Ang sariling kapatid niya ang pumirma sa kasinungalingan. Ang taong kasama niyang lumaki sa isang bubong kahit hindi sila malapit ay handang sirain ang pangalan niya dahil lamang sa inggit at pangakong trabaho. Hinawakan ni Isa ang panyo ni Lola Benilda na nakapatong sa notebook. Lola, bulong niya, tama pa rin po ba na maging mabuti kahit ganito ang kapalit? Walang sumagot, siyempre. Pero sa katahimikan ng kwarto, naalala niya ang boses ng lola niya noon. Ang taong may konsensya kahit mahirap ang buhay, mahimbing natutulog. Napapikit si Isa. Hindi siya mahimbing na natulog kagabi, pero alam niya sa sarili niyang hindi siya nagnakaw. At kung iyon ang totoo, hindi niya dapat hayaang iba ang sumulat ng kwento niya. Bandang 9:00 ng umaga, may kumatok sa pintuan niya. Pagbukas niya, naroon si Maeve Dizon, pawisan at halatang nagmamadali. May hawak itong brown envelope at 2 maliliit na supot ng pandesal. Hindi ka pa kumakain, no? Bunganga ni Maeve Dizon, pulit na nagpapatawa. Napangiti ng mahina si Isa kahit namumugto pa ang mata. Hindi ako gutom. Linyahan ng taong gutom pero nagdadrama, sabi ni Maeve, pulit na nagpapatawa. Kain muna, tapos pag-usapan natin kung paano natin babasagin ang mukha ng kasinungalingan. Isa, relax, hindi literal, baka makasuhan pa tayo. Umupo si Mavi sa maliit na upuan at inilapag ang envelope. May nakuha akong schedule logs, hindi official copy pero may picture ako ng staff assignment noong linggo. Hindi ka naka-duty at may 2 tao na pumasok sa admin area kahit sarado dapat. Nanlaki ang mata ni Isa. Sino? Si Britney. At isang maintenance contractor na hindi ko kilala pero may pangalan sa log, Orlan Limjoco. Napahawak si Isa sa gilid ng mesa. Limjoco? Oo. Pinsan kaya ni Gervasio? Hindi agad sumagot si Isa. Sa dami ng dokumentong nakita niya, minsan nang lumitaw ang pangalang Orlan sa isang peking maintenance receipt na ibinigay ni Mang Odon. Noon, hindi pa niya alam kung gaano ito kahalaga. Ngayon, tila unti-unting nagdurugtong ang mga piraso. Maya-maya pa, dumating naman si Tirso Balingit. Bit-bit nito ang lumang cellphone at isang maliit na notebook. Humihingal ito dahil umakyat sa hagdan sa halip na elevator. Ayoko munang dumaan sa lobby, sabi ni Tirso. Maraming mata ang nakabantay. Kuya Tirso, bakit po kayo nandito? Tanong ni Isa. Dahil hindi ka magnanakaw, diretsong sagot nito. At dahil noong linggo, may nakita akong kakaiba sa back entrance. Si Britney, may kasamang lalaki. May dala silang maliit na toolbox at envelope. Akala ko maintenance lang. Pero nung tinanong ko kung may work order, sabi niya, huwag kang makialam kung gusto mo pang tumagal dito. Ipinakita ni Tirso ang oras na isinulat niya sa notebook, 4:30 ng hapon. Eksaktong oras na ayon sa paratang ay may gumalaw sa drawer ng petty cash office. Hindi nagtagal, tumawag si Guard Simeon. Hindi ito pumunta sa dormitoryo para hindi halata, pero mabigat ang boses nito sa telepono. Isa, hindi ko pwedeng ilabas ang CCTV nang walang approval, sabi niya. Pero may nakita ako sa timestamp.
Hindi ikaw ang pumasok sa Tenant Welfare Office noong linggo. May taong gumamit ng duplicate access card. Duplicate access card? Ulit ni Isa. Oo, ang card ID ay naka-register sa admin override. Ganong access, hawak lang ng senior management at authorized admin staff. Napalunok si Isa. Si Gervasio. Hindi ko sasabihin hanggat wala pang official review. Maingat na sabi ni Simeon. Pero anak, lumalapit na kayo sa totoo. Mag-ingat kayo. Habang nagtitipo ng mga liliit na ebidensya, unti-unting nabubuo ang lakas ni Isa. Hindi siya nag-iisa. Ito ang bagay na hindi naisip ni Gervasio at Britney. Akala nila dahil pansamantalang naalis si Isa sa opisina, matatakot na ang lahat. Pero ang mga taong minsan niyang pinakinggan, mga empleyado, tenant at maliliit na manggagawa ay nagsimulang kumilos sa abot ng kanilang kaya. Si Aling Pasing ang sumunod na nagbigay ng tulong. Dinala niya si Felisa gumabon sa dormitoryo ni Isa at kitang-kita sa mukha ni Felisa ang takot. Nanginginig ang kamay nito habang hawak ang folder ng mga resibong matagal niyang itinago. Isa, sabi ni Felisa, kung magsasalita ako baka paalisin nila ako sa food court. Hinawakan ni Isa ang kamay niya. Hindi kita pipilitin, Ate Felisa. Alam ko pong kabuhayan niyo yon. Tumulo ang luha ni Felisa. Pero kung mananahimik ako, habang buhay nila tayong gagatasan. 2 taon na akong nagbabayad ng kung ano-anong fee. Minsan kulang na ako pambili ng gatas ng anak ko, pero kailangan kong unahin ang sobre kasi baka mawala ang pwesto ko. Inilapag niya ang folder sa mesa. Naroon ang mga resibo, text messages mula kay Britney at listahan ng halagang buwan-buwan niyang ibinigay. Sa dulo ng ilang mensahe, malinaw ang babala. Delay payment, delay renewal. Habang binabasa ni Isa ang mga yon, ramdam niya ang galit na unti-unting umiinit sa dibdib niya. Hindi galit na gustong manakit, kundi galit na gustong magtama ng mali. Galit na galing sa habag. Kinahabunan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ezekiel. Pormalang boses nito, kunit may halatang bigat. Isa, kailangan kitang makausap. Hindi sa office, sa conference room sa 3rd floor, 6:00. Isasama ko ang legal auditor. Kinabahan si Isa. Sir, may nahanap ba kayo? May mga bagay na hindi tugma sa report ni Gervasio. Dalhin mo lahat ng hawak mo. At Isa, opo, maghanda ka. Kapag inilabas natin ito, hindi na ito maliit na usapin. Pagdating ng 6:00, pumasok si Isa sa Hacienda Norte, hindi bilang empleyadong nakasuspende, kundi bilang taong handang ipaglaban ang pangalan niya. Kasama niya sina Mave, Tirso, Felisa, Aling Pasing at Mang Odon. Si Ramil Quinto ay dumating din, suot ang delivery jacket at hawak ang cellphone kung saan nakasave ang ilang text instructions ni Britney. Sa lobby, tumunad sa kanila si Guard Simeon. Tahimik yun, pero para kay Isa, parang paalala na may kakampi pa rin siya sa lugar na minsang naging saksi sa kahihiyan niya. Sa conference room, naroon si Ezekiel, isang legal auditor na si Attorney Isabel Ricarte at 2 accountant mula sa head office. Sa mesa ay may laptop, printed access logs, petty cash report at kopya ng statement ni Clarimon. Naroon si Doña Aurelia dahil nagpapahinga pa rin matapos ang medical check-up. Gunit ayon kay Ezekiel, alam nito ang nangyayari at hiniling nitong maging patas ang investigasyon. Simulan natin sa timeline. Sabi ni Attorney Isabel, isa-isang inilatag ang ebidensya. Una, ang schedule log na nagpapatunay na wala si Isa sa building nung oras na binuksan ang petty cash drawer. Ikalawa, ang access card record na nagpapakitang admin override ang ginamit. Ikatlo, ang CCTV timestamp na hindi pa man pinapakita ang buong footage ay nagpapatunay na may pumasok sa hallway na hindi si Isa. Ikaapat, ang petty cash voucher na may pirma ni Gervasio para sa maintenance work na hindi naman aprobado ni Doña Aurelia o ni Ezekiel. At ikalima, ang pangalan ni Orlan Lim Joko, pinsan ni Gervasio na paulit-ulit na lumilitaw sa mga resibo ng peking maintenance. Tahimik si Isa habang nakikinig. Hindi siya nagdiwang kahit malinaw nang bumabaliktad ang sitwasyon. Sa bawat ebidensyang lumalabas, naaalala niya ang mga tenant na napilitang magbayad, ang mga gabing nagutom ang anak ni Felisa, ang kaba ni Mang Odon at ang pirma ni Clarimon sa kasinungalingan. May kailangan pa tayong harapin, sabi ni Ezekiel pagkaraan.
Pinatawag ko sina Gervasio, Britney at Clarimon. Namlamig ang kamay ni Yisa. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Gervasio na pilit kalmado, kasunod si Britney na masyadong ayos ang itsura para sa isang biglaang investigasyon. Huli namang pumasok si Clarimon. Nang makita niya si Yisa, umiwas agad siya ng tingin. Narito na pala ang korte, sarkastikong sabi ni Gervasio. Attorney Vintanar, akala ko ba internal matter lang ito? Internal nga, sagot ni Ezekiel. Kaya natin ito inaayos bago lumala. Umupo si Gervasio, ngunit nang makita niya ang mga dokumento sa mesa, bahagyang nagbago ang kulay ng mukha niya. Si Britney naman ay biglang tumahimik. Inilahad ni Attorney Isabel ang findings. Una niyang tinanong si Gervasio tungkol kay Orlan Lim Joko. Sinabi ni Gervasio na regular contractor daw ito. Ngunit nang hingi ng business permit at official contract, walang maipakita. Tinanong si Britney tungkol sa text messages kay Felisa at Anil. Sinabi niyang edited daw ang mga ito. Ngunit may screenshots na may dates, may call logs at may testimonya mula sa ilang tenant. Pagkatapos, hinarap ni Ezekiel si Clarimon. Mr. Malvar, sabi niya, pinirmahan mo ang statement na nagsasabing may history ng pagkuha ng pera ang kapatid mo. May ebidensya ka ba? Namula si Clarimon. Wala akong hawak ngayon pero alam namin sa bahay. Alam ninyo o sinabi lang sa'yo? Tanong ni Attorney Isabel. Hindi siya nakasagot. Tumingin si Yisa sa kapatid. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa, tahimik lang siyang naghintay. Kuya, sabi niya sa wakas, mababa ang boses. Bakit? Doon unang nabasag ang tindig ni Clarimon. Namilog ang mata niya, nanginginig ang labi, at tila bigla siyang naging batang nahuling nagsisinungaling. Akala ko maliit lang, sabi niya. Sabi ni Britney, character reference lang, na kailangan lang ipakita na hindi ka perfect para hindi ka paniwalaan agad. Hindi ko alam na ganito kalaki. Napatingin si Britney sa kanya ng masama. Huwag mo akong idamay. Sinabi mo sa akin na tutulungan mo akong makapasok sa admin, biglan sigaw ni Clarimon. Sinabi mong kung mapapababa si Yisa, may bakanteng pwesto. Natahimik ang silid. Hindi makapaniwala si Yisa kainang rinig, kahit sa loob niya ay alam na niya ang sagot. Inggit, ambisyon, galit na hindi niya maipaliwanag kung bakit nakadirekta sa kanya. Napahawak si Clarimon sa no. Yisa, pasensya na. Hindi ko naisip. Hindi mo naisip na kapatid mo ako? Tanong ni Yisa, nanginginig na ngayon ang boses. Hindi mo naisip na pwedeng mawala ang trabaho ko, scholarship ko, pangalan ko. Hindi nakasagot si Clarimon. Sa unang pagkakataon, wala siyang yabang, wala siyang ngisi, wala siyang mapanuring salita. Nandun lang siya, maliit sa gitna ng kasinungalingan na tinulungan niyang buuin. Matapos ang pag-aamin ni Clarimon, tuluyang gumuho ang depensa ni Gervasio at Britney. Inirekomenda ni Attorney Isabel ang preventive suspension ng dalawa habang isinasagawa ang formal audit. Ngunit hindi pa roon natapos ang lahat. Hiniling ni Doña Aurelia sa pamamagitan ni Ezekiel na magkaroon ng closed meeting kinabukasan kasama ang mga tenant representatives, barangay liaison at legal team para pakinggan ang mga naapektado. Kinabukasan, puno ang maliit na function room ng Hacienda Norte. Naroon si Doña Aurelia, nakaupo sa wheelchair dahil pinapayuhan ng doktor na huwag munang mapagod, ngunit tuwid ang tindig at malinaw ang mata. Sa tabi niya si Ezekiel. Naroon din sina Yisa, Mavi, Tirso, Aling Pasing, Felisa, Mang Odon, Ramil at ilang tenant na ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob magsalita. Isa-isang lumantad ang kwento. Si Felisa ang unang tumayo, nanginginig man, sinabi kung paano siya pinagbaantabang hindi marerenew ang pwesto kung hindi magbibigay ng extra fee. Hindi po ako mayaman, karinderya lang po ang meron ako, pero buwan-buwan may hinihingi sila. Kapag hindi ako nagbigay, sinasabing may violation ako. Minsan, wala nang natitira sa kinikita ko. Sumunod si Mang Odon. Inilabas niya ang resibo at sinabi kung paano siya nagbayad para sa peking inspeksyon.
Si Ramil naman ay nagpatunay na ginamit siya sa pagdadala ng sobre. May isa pang tenant, si Lorna Bayutin, may maliit na patahian na nagsabing pinagbantaan siyang palalayasin dahil tumanggi siyang magbigay ng holiday gift sa admin. Si Benjo Marasigan, may cellphone accessory stall, ay nagsabing ilang beses siyang pinatawan ng peking penalty. Habang nakikinig si Doña Aurelia, makikita ang sakit sa mukha niya. Hindi dahil sa kahihiyan lamang, kundi dahil nangyari ang lahat ng ito sa ilalim ng pangalang pinaghirapan niyang itayo. Humihingi ako ng tawad, sabi niya sa buong silid. Hindi sapat na sabihin kong hindi ko alam. Responsibilidad kong malaman at sisiguraduhin kong hindi na ito mauulit. Sa bandang huli ng meeting, dumating sina Dolfo at Marites. Halatang tinawagan sila ni Clarimon. Pumasok sila na puno ng kaba. Ngunit nang makita ang dami ng tao, agad nagbago ang kilos ni Marites. Lumapit siya kay Isa na parang inang nag-aalala. "Anak," sabi niya, "ano ba tong nangyayari? Si Clarimon daw pinapahiya rito." Napatingin si Isa sa ina. "Nay, ako po ang pinagbintangan. Ako po ang siniraan." "Pero pamilya pa rin tayo," sagot ni Marites. "Dapat hindi na pinalalaki." Bago pa makasagot si Isa, biglang tumayo si Nerissa mula sa likod. Hindi alam ni Isa na naroon pala ang bunso. Namumula ang mata nito, pero matatag ang mukha. "Hindi pinalalaki ni ate," sabi ni Nerissa. Nanginginig, ngulit malinaw ang boses. "Matagal niyo na siyang pinapaliit, ngayon lang siya lumalaban." Natigilan sina Dolfo at Marites. "Nerissa, tumahimik ka," mariing sabi ni Dolfo. "Hindi na po," sagot ni Nerissa. "Ate Isa ang tumulong sa akin sa school. Siya ang nagtatago ng baon ko. Siya ang nagpapalakas ng loob ko kapag sinasabihan niyo akong pabigat. Kung may dapat humingi ng tawad, tayo iyon, hindi siya." Natahimik ang buong silid. Si Isa ay napaiyak, hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa unang pagkakataon, may kapamilya siyang tumayo para sa kanya sa harap ng lahat. Matapos ang meeting, formal na tinanggal sina Gervasio at Britney sa kanilang posisyon at isinampa ang kasong estafa, falsification at extortion laban sa kanila matapos makumpleto ang preliminary audit. Si Orlan Limjoco ay isinama sa investigasyon. Ang mga naapektuhang tenant ay binigyan ng refund plan at legal assistance. Naglabas din si Doña Aurelia ng bagong patakaran. Lahat ng bayarin sa building ay dapat dumaan sa official payment center, walang cash collection sa hallway, at may anonymous complaint channel para sa tenants at empleyado. Tungkol naman kay Clarimon, mabigat ang usapan. Maaring sampahan din siya ng kaso dahil sa maling statement. Ngulit nang tanungin si Isa kung nais niyang ituloy iyon, matagal siyang hindi nagsalita. Nasa maliit na conference room sila noon, si Isa, Ezekiel, Doña Aurelia, Clarimon at Attorney Sabel. Nakayuko si Clarimon, walang bakas ng dating yabang. "Hindi ko siya pinapatawad agad. Hindi ganun kadali. Sinira niya ang pangalan ko. Pero ayoko rin na ang buhay ko ay umikot sa paghihiginti." Napatingin si Clarimon sa kanya, luwaan. "Ang gusto ko," pagpapatuloy ni Isa, humingi siya ng tawad sa harap ng mga taong nadamay at mag-community service siya sa tenant program, hindi bilang boss kundi bilang tagatulong, para makita niya ang mga taong muntik niyang apakan dahil sa inggit. Tumunggo si Doña Aurelia. Matatarungan iyon. Si Ezekiel ay tumingin kay Clarimon. Isang maling hakbang at formal complaint ang susunod. Maliwanag? Oo, mahinang sagot ni Clarimon. Maliwanag. Hindi niyakap ni Isa ang kapatid. Hindi rin niya ito ningiti. May mga sugat na hindi nadadaan sa isang sorry. Ngulit habang lumalabas si Isa ng silid, alam niyang may isang mahalagang bagay siyang nailigtas. Hindi lamang ang pangalan niya, kundi ang sarili niyang puso mula sa pagiging kasing tigas ng mga taong nanakit sa kanya. Makalipas ang ilang araw, formal na ibinalik si Isa sa trabaho, ngunit hindi na siya bumalik bilang simpleng trainee assistant lamang. Sa harap ng mga empleyado at tenant representatives, hinanunsyo ni Doña Aurelia na siya ang magiging official community relations officer ng Hacienda Norte Commercial Building. Hindi iyon dahil sa awa, paliwanag ng matanda, kundi dahil pinatunayan ni Isa na kaya niyang makinig, magsiyasat at manindigan kahit siya mismo ang nasa panganib.
Habang pumapalakpak ang mga tao, nakita ni Isa sina Maevie, Tirso, Aling Pasing, Felisa, Mang Odon, Ramil, Guard Simeon, Nerissa at maging si Clarimon na tahimik sa likod. Hindi malakas ang palakpak ni Clarimon pero nakayuko itong tila tanggap na may utang siyang kailangang bayaran, hindi sa pera kundi sa pagbabago. Lumapit si Doña Aurelia kay Isa at hinawakan ng kamay niya tulad ng ginawa nito noong araw sa grocery. "Anak," sabi niya, "hindi ka nalang tinulungan ng pagkakataon. Ikaw na ngayon ang magiging pagkakataon ng iba." Napatingin si Isa sa paligid ng building, sa mga tindahang dati ay puno ng takot, sa mga hallway na minsang dinaanan ng pananakot, sa opisina kung saan siya halos sirain, at sa mga taong ngayon ay may pag-asang maririnig na sila. Hindi pa tapos ang laban, marami pang aayusin, marami pang sugat na kailangang hilumin. Ngulit sa unang pagkakataon, hindi na siya takot sa bigat ng responsibilidad dahil sa bahaging ito ng buhay niya, napatunayan ni Isa na ang katotohanan, gaano man ito tabunan ng pera, posisyon at kasinungalingan, ay may sariling paraan para makalabas. At kapag lumabas ito, hindi lang nito nililinis ang pangalan ng ninaapi, binubuksan din nito ang pinto para sa mas maraming taong matagal nang naghihintay na mapakinggan. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Kung sinundan mo ang pinagdaanan ni Isa mula sa araw na pinahiya siya hanggang sa araw na natutunan niyang lumaban, sana sa pagtatapos ng kwentong ito ay maalala natin na may mga taong mabagal man umangat pero kapag tumayo na, hindi na muling papayag na tapakan. Mula sa araw na inanunsyo ni Doña Aurelia Bintanar na si Isandra Malvar na ang magiging official community relations officer ng Hacienda Norte Commercial Building, hindi naging madali ang mga sumunod na taon. Hindi iyong tulad ng mga kwentong pagkatapos malinis ang pangalan ng bida ay biglang magiging perpekto ang lahat. Sa totoong buhay, kahit napatunayan mong wala kang kasalanan, may mga sugat pa rin kailangang gamutin. Kahit natanggal na ang mga taong nanakit, may mga sistemang kailangang ayusin. At kahit may bagong titulo ka na, kailangan mo pa rin patunayan araw-araw na karapat-dapat ka sa tiwalang ibinigay sa'yo. Si Isa mismo ang unang nakaintindi nito. Nung unang buwan niya bilang Community Relations Officer, halos araw-araw may pumipila sa opisina niya. May tindero ng gulay na nagrereklamo tungkol sa maling singil sa kuryente. May mananahi na humihingi ng extension dahil na ospital ang anak. May batang delivery rider na natanggalan ng access pass dahil sa reklamo ng isang tenant. May matandang tindera na hindi marunong bumasa ng kontrata. May empleyadong matatakot mag-report ng abuso dahil baka mawalan ng trabaho. Dati ang mga ganitong usapin ay natatabunan sa ilalim ng takot at lagay. Ngayon, isa-isa itong inilalapit kay Isa dahil alam ng mga tao na may makikinig na. "Ma'am Isa," sabi minsan ni Felisa Gumabon habang nag-aabot ng kape, "huwag mong kakalimutan kumain. Baka sa pagtulong mo sa amin, ikaw naman ang bumagsak." Napangiti si Isa habang nakatitig sa tambak na folder sa mesa. "Kumain na ako kanina. Biskwit lang yun," sagot ni Felisa. "Hindi counted yun." Natawa si Mavedison na noon ay stock clerk lang sa grocery, ngunit ngayon ay inventory coordinator na sa tenant support supply room. "Ate Felisa, hayaan mo. Kapag hindi kumain si Isa, ako mismo maglalagay ng kanin sa keyboard niya." "Subukan mo," biro ni Isa, ngunit halata sa mata niya ang pagod. Sa kabila ng pagod, masaya siya. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil may kabuluhan na ang pagod niya. Tuwing may tenant na naiintindihan ng kontrata, tuwing may maliit na negosyanteng hindi na natatakot magtanong, tuwing may empleyadong nakakahinga dahil may proseso ng pinanghahawakan, nararamdaman ni Isa na hindi na sayang ang lahat ng pinagdaanan niya. Sa ikalawang taon, mas lumawak ang programa ni Doña Aurelia. Sa tulong ni Ezekiel Vintanar at ng legal auditor na si Attorney Sabel Ricarte, binuo nila ang Vintanar Community Enterprise Project, isang proyekto para sa maliliit na negosyante, working students, single parents, senior vendors at mga empleyadong gustong matuto ng basic financial literacy. Si Isa ang naging pangunahing tagapagpatakbo nito. Hindi naging madali ang unang seminar. 10 lang ang dumalo. Ang iba ay nahiyang pumasok dahil akala marunong lang yun para sa marurunong. Ang iba naman ay natakot na baka may bayad pala sa huli. Kaya sa unang araw, si Isa mismo ang tumayo sa maliit na function room, suot ang simpleng blouse at dala ang lumang notebook na nagsimula sa lahat. Hindi po ito seminar para ipakitang may kulang kayo. Seminar po ito para ipaalala na kahit maliit ang negosyo, karapatan ninyong maintindihan ang pera ninyo, kontrata ninyo at halaga ninyo.
Nasa unang row si Mang Odon Laksina, nakahalukipik pero halatang nakikinig. Nasa likod si Ramil Quinto, nakasuot pa rin ng delivery jacket, may hawak na ballpen na hiniram kay Mavey. Nandoon si Aling Pasing Soriano, dala ang isang bilaw na kutsinta na libre raw para sa mga estudyante ng buhay. At sa gilid, tahimik na nakamasid si Guard Simeon Falco na kahit hindi tenant ay dumalo dahil gusto raw niyang maintindihan kung paano mas mapoprotektahan ang mga kao sa building. Sa mga sumunod na buwan, dumami ang dumalo. Mula 10, naging 30. Mula 30, naging 70. Hanggang ang dating maliit na seminar ay naging regular training na dinadaluhan ng mga vendor mula sa ibang bayan. Si Mavey ang naging tagapag-ayos ng inventory at supplies. Si Tirso Balingit, na dating janitor na palaging may biro, ay naging safety supervisor matapos maipasa ang training sa building emergency management. Si Felisa ay nakapagbukas ng pangalawang karinderya sa kabilang wing ng building. Si Ramil naman ay nakabalik sa kolehiyo habang part-time logistics assistant sa programa. Minsan hindi ako makapaniwala, sabi ni Ramil kay Yisa isang hapon habang nag-aayos sila ng upuan matapos ang seminar. Dati, takot na takot ako kay Ma'am Britney. Ngayon, ako na nagtuturo sa bagong riders kung paano mag-file ng complaint. Ngumiti si Isa. Ibig sabihin nun, hindi na sayang ang lakas ng loob mo. Hindi, ma'am, sagot ni Ramil. Hindi na sayang yung lakas ng loob mo. Tahimik na napatingin si Isa sa bakanteng function room. Naalala niya ang araw na pinagbintangan siya, ang conference room na puno ng takot, ang boses ni Clarimon na umaamin at si Nerissa na tumayo sa harap ng lahat. Ang mga alaala ay hindi na kasing sakit ng dati, pero naroon pa rin. Parang piklat na hindi nawawala, ngunit hindi na dumudugo. Si Nerissa, ang bunso niyang kapatid, ay malayo na rin ng narating. Sa tulong ng scholarship na inayos ni Isa sa pamamagitan ng tamang proseso, nakapagtapos ito ng senior high at nakapasok sa kursong social work. Hindi niya hinayaang nakadepende lamang si Nerissa sa kanya. Tinuruan niya itong mag-apply ng grants, magtrabaho bilang student assistant at humawak ng sariling pera. Isang gabi, bumisita si Nerissa sa maliit ngumit mas maayos ng apartment ni Yisa. Hindi na dormitoryo ang tirahan ni Yisa ngayon. May sarili na siyang kusina, maliit na sala at mesa kung saan nakalagay ang framed photo ni Lola Binilda. Ate, sabi ni Nerissa habang kumakain sila ng sardinas na ginisa sa kamatis. Minsan naiisip ko kung hindi ka umalis noon, baka ako rin hindi nakalakas ng loob. Napatingin si Isa sa kanya. Hindi madali umalis, Neri. Alam ko, sagot ng bunso, pero minsan pala may kailangang unang lumabas para makita ng iba na may pinto. Hindi agad nakapagsalita si Isa. Sa dami ng taong natulungan niya sa building, si Nerissa pa rin ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ayaw niyang sumuko noon. Kung may isang batang babae sa bahay nila na nakakita ng ibang paraan ng pamumuhay dahil sa kanya, sapat na iyon para masabing may saysay ang lahat. Samantala, ang relasyon ni Isa sa kanyang pamilya ay hindi naging biglang maayos. Hindi siya bumalik sa dating bahay para magpanggap na walang nangyari. Hindi rin siya nagpadala sa paulit-ulit na drama ni Adolfo at Marites. May mga pagkakataong tumatawad ang ama niya upang manghingi ng pera at kapag tinatanong ni Isa kung para saan, nagagalit ito. Anak ka namin, minsang sabi ni Dolfo sa telepono. Hindi mo na kailangang magtanong. Huminga ng malalim si Isa bago sumagot. Tay, tutulong ako kung kailangan talaga, pero hindi na po ako magbibigay para sa sugal, utang na hindi malinaw o pagpapakitang tao sa kapitbahay. Ang yabang mo talaga, singhal ni Dolfo. Hindi po ito yabang, sagot ni Isa. Hangganan po ito. Ibinaba ni Dolfo ang tawag. Masakit pa rin, ngulit hindi na gumuho si Isa tulad ng dati. Natutunan niyang ang pagmamahal sa pamilya ay hindi nangangahulugang hahayaan mong ubusin kanila. Maari kang tumulong ng hindi nagpapagamit. Maari kang magpatawad ng hindi bumabalik sa lugar na sumira sa iyo. Maari kang maging mabait at matatag ng sabay. Si Clarimon naman ay nagbago hindi agad, hindi perpekto at hindi dramatiko, parang isang sorry lang ay nabura na ang lahat. Bilang bahagi ng kasunduang ibinigay ni Yisa, nag-community service siya sa tenant program. Nung una, halatang napipilitan siya.
Nakayuko siyang nag-aayos ng upuan, namimigay ng forms at tumutulong maglinis matapos sa mga seminars. May ilang tenant na hindi siya pinapansin dahil alam nilang siya ang pumirma sa kasinungalingan laban kay Yisa. Isang araw, habang nagliligpit sila ng plastic chairs, nilapitan siya ni Mang Udon. "Bata, alam mo ba kung bakit masakit ang ginawa mo?" Hindi sumagot si Clarimon. "Hindi lang dahil nagsinungaling ka, kundi dahil ginamit mo ang tiwala ng pamilya para pabagsakin ang taong lumalaban para sa amin." Napayuko si Clarimon. "Alam ko po." Mula noon, unti-unti siyang nagbago. Natuto siyang makinig. Natuto siyang hindi siya ang sentro ng usapan. Natuto siyang tumulong ng walang palakpak. Isang hapon, lumapit siya kay Isesa sa hallway matapos ang isang training session. "Isesa," sabi niya, hindi makatingin ng diretsyo. "Alam kong hindi sapat ang sorry. Pero gusto kong malaman mo na hindi na ako naghihintay ng kapalit. Kahit hindi mo ako patawarin ngayon, itutuloy ko pa rin ang pagtulong." Tinignan siya ni Isesa ng matagal. Sa dating Clarimon, laging mayabang ang tindig at mahiningising nanlilitig. Ngayon, pagod ang mukha niya, pero totoo ang boses. "Hindi ko pa kayang ibalik ang tiwala," sabi ni Isesa. "Pero nakikita ko kung sinusubukan mo." Tumanggo si Clarimon. Sapat na muna iyon. Sa 3 taon ng programa, nagkasakit si Doña Aurelia. Hindi naman biglaan, ngunit dahil sa edad at pagod ng maraming taong pamamahala, kinailangan niyang bawasan ng trabaho. Isang umaga, ipinatawag niya si Isesa at Ezekiel sa opisina sa 3 palapag. Ang parehong opisina kung saan unang tinanong si Isesa kung gusto pa ba niyang mag-aral. Mas payat na si Doña Aurelia ngayon, ngunit hindi nawala ang talas at lambing ng mga mata niya. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, may kumot sa tuhod, habang hawak ang tasa ng tsaa. "Isesa," sabi niya, "naaalala mo ba ang unang araw mo rito?" Ngumiti si Isesa. "Opo, takot na takot po ako." "Takot ka pa rin ba ngayon?" Nag-isip si Isesa. "Opo, pero hindi na po ako pinapatigil ng takot." Tumawa ng mahina ang matanda. Iyan ang sagot ng taong handa na. Nagkatiminan sina Isesa at Ezekiel. Ipinaliwanag ni Doña Aurelia na nais niyang gawing independent foundation ang Vintanar Community Enterprise Program upang hindi ito basta maapektuhan ng pagbabago sa management o negosyo. Gusto niyang magkaroon nito ng sariling board, sariling pondo at malinaw na misyon. Protektahan at palakasin ang maliliit na negosyante at manggagawa. At ang nais niyang maging executive director nito ay si Isesa. Nanlaki ang mata ni Isesa. "Donya, napakalaki po nun." "Kaya mo," sabi ng matanda. "Pero marami pong mas mataas ang pinag-aralan, mas matagal sa negosyo, mas sanay humarap sa malalaking tao." Sumingit si Ezekiel, kalmado ang boses. "Maraming ang marunong magpatakbo ng numero, pero hindi lahat marunong magdala ng tiwala ng tao." Hindi agad nakasagot si Isesa. Sa dibdib niya, naghalong kaba at pasasalamat. Naalala niya ang batang Isesa sa maliit na bahay sa palengke, pinapagalitan dahil nagbigay ng tinapay sa pulubi. Naalala niya ang kahera sa grocery na pinahiya ng sariling magulang. Naalala niya ang babaeng umiiyak sa dormitoryo matapos pagbintangang magnanakaw. Kung makikita siya ng mga versyon niyang iyon ngayon, maniniwala kaya sila? "Hindi ko po hahayaang masira ang pangalan ng programang ito," sabi ni Isesa, nanginginig ngunit buo ang boses. Hinawakan ni Doña Aurelia ang kamay niya. "Hindi pangalan ng ipinagkakatiwala ko sa iyo, anak, mga tao." Ngunit hindi lahat ay natuwa sa balitang iyon. Nang ilahad sa ilang negosyante at board advisors ang plano, may tumutol. Isa sa kanila si Severino Alcazaren, isang mayamang tenant na nagmamay-ari ng appliance showroom sa building. Matagal na siyang hindi komportable sa programs ni Isesa dahil nabawasan ng dating special treatment na nakukuha ng malalaking negosyo. "Sa lahat ng pwedeng ilagay," sabi ni Severino sa board meeting. "Isang dating cashier? Hindi ko minamaliit ang pinagdaanan niya, pero foundation ito. Kailangan ng pangalan, kailangan ng bigat." Hindi agad nakasagot si Isesa. Sa dulo ng mesa, hawak niya ang folder ng program results. Nakaramdam siya ng pamilyar na kirot. Dating cashier lang.
Ilang beses na niyang narinig ang salitang lang na ikinakabit sa pagkatao niya. Bago siya makasagot, nagsalita si Doña Aurelia. Ang salitang dating ay patunay ng pag-usad, Mr. Alcazaren. At ang pagiging cashier niya noon ang dahilan kung bakit naiintindihan niya ang mga taong hindi ninyo nakikita. Pero alam ni Isesa na hindi sapat na ipagtanggol siya ng matanda. Kailangan niyang magsalita para sa sarili. Tumayo siya, inilatag ang folder at ipinakita ang resulta ng 3 taon. Ilang tenant ang nabigyan ng legal assistance, ilang estudyante ang natulungan na makabalik sa school, ilang negosyo ang naiwasan sa pagsasara, ilang reklamo ang naayos sa tamang proseso at ilang dating empleyado ang na-promote dahil sa training. Hindi ko po hinihingi na pagkatiwalaan niyo ako dahil kinawawa ako noon ni Doña Aurelia. Hinihingi ko pong tignan niyo ang trabahong ginawa namin. Kung kulang ang resulta, palitan niyo ako. Pero kung ang dahilan lang ay dahil nagsimula akong cashier, hindi po yun kahinaan. Iyon po ang dahilan kung bakit alam ko ang itsura ng taong pagod, takot, at hindi pinapakinggan. Natahimik ang silid. Sa public assembly na isinagawa makalipas ang 1 linggo, tuluyang napagtibay ang foundation. Puno ang malaking hall ng Hacienda Norte. Dumalo ang vendors, empleyado, delivery riders, senior citizens, estudyante at pamilya ng mga natulungan ng programa. Isa-isang tumayo ang mga taong naging bahagi ng paglalakbay ni Isa. Si Felisa ang unang nagsalita. Kung hindi dahil sa programang ito, sarado na ang karinderya ko. Ngayon, 2 na ang branch ko at may trabaho ang 3 nanay na kagaya ko. Sumunod si Ramil. Dati po, akala ko delivery rider lang ako habang buhay. Ngayon, graduating na ako next year. Hindi dahil binigyan ako ng libre, kundi dahil tinuruan akong maniwala na kaya kong pagsabayin ang pangarap at trabaho. Si Tirso naman, na karaniwang palabiro, ay seryosong nagsalita. Si Ma'am Isa, hindi niya kami tinitignan bilang mababang empleyado. Kaya ngayon, kapag may emergency drill, alam ng lahat na kasama kami sa sistema, hindi lang tagalinis pagkatapos ng gulo. Si Aling Pasing ay tumayo rin, hawak ang mikropono na parang nanginginig pa ang kamay. Nung una kong nakita si Isa, payat na payat at laging pagod, pero kahit gutom, marunong magmagandang loob. Ngayon, marami na siyang pinapakain, hindi lang ng tinapay, kundi ng pag-asa. Sa likod ng hall, tahimik na nakaupo sina Dolfo, Marites, Clarimon at Nerissa. Si Nerissa ay umiiyak habang pumapalakpak. Si Clarimon ay tahimik, ngulit hindi nainggit ang nasa mukha niya. Si Dolfo ay hindi makatingin ng diretsyo. Si Marites naman ay hawak ang panyo, halatang pinipigilan ang luha. Matapos ang assembly, lumapit si Isa kay Marites sa gilid ng hall. Wala siyang kasamang kapitbahay, walang palabas na lambing, walang kunwaring pagmamalaki. Mukha siyang pagod at mas matanda kaysa dati. "Isa," sabi niya, mahina ang boses, "pwede ba kitang makausap?" Tumanggo si Isa. Matagal bago muling nakapagsalita si Marites. Hindi ko alam kung paano humingi ng tawad ng tama. Siguro dahil matagal kong pinaniwala ang sarili ko na tama ako. Na kapag mahigpit ako, kapag pinapahiya kita, tinuturuan lang kita. Pero habang pinapanood kita kanina, naisip ko, hindi pala kita pinalakas, sinubukan lang kitang paliitin. Natahimik si Isa. Ilang taon niyang hinintay ang ganitong salita, pero nang marinig niya, hindi pala ito magic na agad magpapawala ng sakit. Masakit pa rin, mabigat pa rin, pero totoo. "Pasensya na anak," dagdag ni Marites, tumutulo ang luha. "Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako." Tumingin si Isa sa ina. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang babaeng laging naninigaw. Nakita niya ang isang taong maraming maling nagawa at ngayon ay kaharap ang bunga ng lahat. "Mapapatawad ko po kayo," sabi ni Isa, mabagal at mahinahon. Pero hindi ibig sabihin noon, babalik ako sa dating ako na pwedeng yurakan. "Kung gusto niyo po akong maging anak sa buhay niyo, kailangan niyo akong respetuhin bilang tao." Tumanggo si Marites habang umiiyak. "Susubukan ko."
Hindi po sapat ang susubukan, sagot ni Isa, kailangan pong gawin. Hindi iyon malambot na eksena ng agarang pagkakasundo, hindi sila nagyakapan na parang walang nangyari. Ngunit sa pagitan nila, may unang totoong hakbang. Hindi pabalik sa dati, kundi pasulong sa mas malinaw na hangganan. Makalipas ang ilang buwan, binuksan ang Benilde Center for Small Dreamers, ang unang opisyal na proyekto ng bagong foundation. Ipinangalan nito ni Isa kay Lola Benilde, ang babaeng unang nagturo sa kanya na ang kabutihan ay hindi kahinaan. Ang center ay may maliit na training hall, legal aid desk, reading corner para sa mga anak ng vendors at emergency grocery fund para sa mga pamilyang biglang nawawalan ng kita. Sa araw ng ribbon cutting, maliwanag ang umaga. May mga banderitas sa labas ng building, may mga upuan na kaayos at may simpleng tarpaulin na may pangalan ng center. Hindi enggrande pero ramdam ang puso ng komunidad. Naroon si Doña Aurelia sa wheelchair, mahina na ngunit nakangiti. Nasa tabi niya si Ezekiel, hawak ang mga dokumento ng foundation. Naroon sina Mavey, Tirso, Felisa, Mang Odon, Ramil, Guard Simeon, Aling Pasing, Attorney Isabel, Professor Lurina, Nerissa, Clarimon, Dolfo at Marites. Bago gupitin ng ribbon, tumayo si Isa sa harap ng mikropono. Saglit siyang tumingin sa paligid. Sa parehong lugar ding ito, siya minsang pinahiya. Sa parehong building din ito, siya minsang pinagbulungan. Sa parehong komunidad din ito, siya muntik mawalan ng pangalan. Ngayon, sa parehong lugar, nakatayo siya hindi para patunayan na mali ang mga nakit sa kanya, kundi para ipakita na may buhay pagkatapos ng sakit. Marami pong nagtatanong kung bakit Benilde ang pangalan ng center na ito. Si Benilde po ang lola ko. Wala siyang malaking negosyo, wala siyang titulo, wala siyang yaman. Pero siya ang unang nagturo sa akin na kapag may kaya kang ibigay, kahit maliit, ibigay mo ng may respeto. Hindi para magpasikat, hindi para masuklan, kundi dahil tao ang kaharap mo.